Si EJ ay isang normal na high schooler sa Japan na nabubuhay na may kasalanan tungkol sa pagsira sa mundo, dahil sa isang hiling niya 10 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, kapag ang isang malaking panganib ay nagbabanta na sirain ang mundo tulad ng alam niya, nagpasya siyang maging isang bayani at iligtas ang lahat. Nagsimula ang lahat noong si EJ ay isang batang masayang lalaki mula sa Japan na nabubuhay ng buo, nanunood ng mga cartoons at naglalaro sa labas ng isang araw pagkabalik mula sa paaralan, isang babae na may kulay rosas na buhok ang random na nagpakita sa kanyang silid. Mabilis na napagtanto ni EJ na ang babae na ito ay hindi isang ordinaryong tao dahil siya ay lumulutang sa hangin na parang lobo, at sinasabing maaari niya itong bigyan ng anumang kapangyarihan na gusto niya. Tulad ng sinumang taunang batang lalaki, nakalimutan ni EJ na hindi siya dapat makipag-usap sa mga estranghero at agad na nagsimulang mag-isip tungkol sa kung ano ang dapat niyang hilingin, nang bigla niyang maalala ang kanyang paboritong kontrabida sa cartoon na ang pangarap ay masakop ang buong mundo, ngunit para lamang makapagdala siya ng kapayapaan at kasaganaan. Dahil sa inspirasyon nito, nais ni EJ na ang buong mundo ay masakop niya. At ito ay nagreresulta sa isang sakuna na mapangwasak na hanay ng mga kaganapan na hindi kailanman naisip ng sinuman. Ang buong mundo ay nagsisimulang masira habang ang lupa ay bumagsak sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang kalangitan ay napunit na naglalabas ng mga kakilakilabot na hindi maiisip. Walang ideya si EJ kung bakit ito nangyayari at sinisikap niyang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang kapatid na babae ay hindi gaanong pinalad dahil siya ay nasugatan sa kaganapang ito na kalaunan ay kilala bilang ang malaking pagkawasak. Kahit na makalipas ang 10 taon, hindi nagawang patawarin ni EJ ang kanyang sarili sa kapahamakan na kanyang idinulot, na pinaslang ang hindi mabilang na mga inosente at napilayan ang kanyang kawawang kapatid. Si EJ ay nasa high school na ngayon, ngunit siya ay naging isang ganap na panlipunang outcast habang nabubuhay siya bilang isang loner. Habang tinuturuan sila ng kanilang guro sa klase tungkol sa kasaysayan ng kaganapan at tungkol sa mga taong may espesyal na kapangyarihan na kilala bilang mga order, kahit na mayroong libu-libong mga order sa mundong ito sa puntong ito, karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno at gumagawa ng mabuting gawain. Ngunit karamihan sa mundo ay naghihinala pa rin na isa sa mga order ang nagdulot ng malaking pagkawasak. Nagsimulang hindi maging komportable si EJ sa paksa at nag-excuse sa kanyang sarili mula sa klase, na sinasabing may sakit siya. Habang naglalakad pa uwi, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nangunguna sa mga protesta laban sa pagkakaroon ng mga orders, na sinasabing dapat silang tapusin. Hindi niya pinansin ang mga ito at naglakad pabalik sa kanyang silid kung saan nakita niya si Desiree, ang may pink na buhok na babae na nagbigay sa kanya ng kanyang superpower sa unang lugar. Medyo naasar siya at nagtatanong kung bakit siya nandito kahit sinabi niyang layuan siya. Sinabihan siya ni Desiree na mag-relax habang tinitiyak niyang hindi siya makikita ng kanyang kapatid na babae. Umupo si EJ at nagtanong kung bakit gumagawa pa rin siya ng mga order kahit na alam kung gaano kadelikado ang mga ito. Sinasabi lang ni Desiree na trabaho niya na ibigay ang mga hiling na ito at hindi niya mapipigilan ang paggawa nito. Sinabi niya sa kanya na huwag magpatalo sa kanyang sarili sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan, dahil iniisip pa rin niya na ang malaking pagkawasak ay walang kaugnayan sa kanyang kagustuhan. Sa puntong ito, hindi na matandaan ni EJ kung ano ang gusto niya at wala siyang ideya kung ano ang kanyang aktwal na kapangyarihan dahil hindi pa niya ito ginamit noon. Sinabi sa kanya ni Desiree na subukan at alamin kung ano ang kanyang kapangyarihan. Ngunit si EJ ay isang chill na tao na hindi nagbibigay ng pakitungkol sa mga kapangyarihan at nagpas siyang umidlip. Nagising siya ng kanyang kapatid na nagtanong tungkol sa kanyang araw at kung paano mamuhay tulad ng isang normal na tao, bago random na nagtanong kay EJ kung ano ang kanyang gagawin bilang isang order. Nagpadala ito kay EJ sa isang panic attack dahil ginawa niya ang lahat para itago ang sikretong ito sa kanyang kapatid. Pero buti na lang napagtanto niya na nagtatanong lang si Sena kung ano ang hiling niya kung sakaling mabigyan siya ng kapangyarihan ng isang order. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing hindi niya talaga alam kung ano ang gusto niya. Ngunit sumagot si Sena na ang tanging hihilingin niya ay ang makasama siya magpakailanman at ang kanilang mga magulang ay muling mabuhay. Ngumiti si EJ sa kanya bago sinabihang matulog ng mahimbing. Kinaumagahan, habang nakatulog siya sa kanyang silid-aralan, inanunsyo ng class teacher na magkakaroon sila ng bagong transfer student, na isang class A ko.
Ang transfer student ay halatang isang magandang pink-haired girl na siguradong hindi psycho. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Rina, at agad na sinimulan ni EJ na ligawan siya sa kanyang sariling isip, iniisip kung gaano siya kaganda. Nang hapong iyon, nang papasok na siya sa kanyang bahay, nagulat siya kay Rina, na tinawag siya mula sa likuran, na sinasabing lumipat lang siya sa itaas ng kanyang silid, ngunit sa kasamaang palad ay na-lockout ng walang susi. Si EJ ay tumingin sa kanya, hindi alam kung ano ang sasabihin, habang si Rina ay nagtatanong kung maaari niyang gamitin ang kanyang telepono para tumawag sa isang locksmith para sa kanya. Napagtanto ni EJ na ito ay isang magandang dahilan upang magkaroon ng sesyon at agad na sinimulan na buksan ang pangunahing pinto upang imbitahan siya. Ngunit hindi ka dapat mag-isip ng kung ano sa sitwasyong ito, habang si Rina ay agad na inilabas ang isang taser sa kanyang likod, na pinatumba siya. Nang sa wakas ay nagising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang sala habang si Rina ay naglabas ng isang katana mula sa kanyang bag, na sinasabi sa kanya na siya ay isang asasin na naririto upang tapusin siya magpakailanman. Hindi maintindihan ni EJ kung bakit gusto niya iyon, ngunit sumagot si Rina na alam niya na siya ang order na nagdulot ng malaking pagkawasak sa kanyang hiling. At sa panahong iyon, nasunog hanggang sa masawi ang kanyang ina habang ang kanyang ama ay nasawi dahil sa pagka-suffocate habang sinusubukan nitong iligtas siya. Sinabi niya sa kanya na naghintay siya sa nakalipas na 10 taon upang mahanap siya at ngayon ay nasisiyahan siya sa sandaling ito. Dahil doon, itinutok niya ang kanyang espada sa mga kamay ni EJ, na namimilipit sa lupa sa sakit habang pinipintura ng dugo ang sahig sa ilalim niya. Ngumiti si Rina at sinabi na ngayon na niya tatapusin ang buhay niya, ngunit habang itinataas niya ang kanyang espada, nagsimula siyang magmakaawa sa kanya na iwanan siya dahil ito ay isang pagkakamali. Biglang, sa kanilang pagtataka, may kung anong kapangyarihan ang na-activate sa loob niya, at ang espada ay nawala sa kamay ni Rina at tumusok ng malalim sa kanyang tiyan. Kinilabutan si EJ dito nang bumagsak ang babae sa lupa, at agad siyang tumakbo palabas na sumisigaw para humingi ng tulong. Sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nagtatago sa loob ng isang templo malapit sa isang ilog, at sinubukang pakalmeyan ang kanyang sarili habang iniisip niya kung ang kanyang kapangyarihan na humantong sa pagkasawi ng babae. Pupunta na sana siya sa pulis, ngunit natauhan siya nang mapagtanto niya na ang lahat ng mga palatandaan ay ituturo sa kanya bilang ang pumaslang, at maaari pa nilang matuklasan na siya ay isang order. Napagtanto niya na kailangan niyang kumalma at mag-isip ng maayos. Kaya, tinatawag niya ang kanyang kapatid na babae sa ospital, na nagpapaginhawa sa kanya. Nagpasya siyang bumisita mismo sa ospital para matingnan ang kanyang mga sugat at makitang walang tao ang buong ospital bago pa niya maintindihan ang sitwasyon. Naririnig niya ang boses ng kanyang kapatid sa wheelchair na itinutulak ng isang taong hindi niya akalaing makikita pa niya. Ikinasindak siya nito habang nagpupumilit siyang maunawaan kung paano mabubuhay si Rina pagkatapos niyang tusokan ito sa tiyan. Ngunit sinabi lang ni Rina na huli siya habang naglalakad na parang wala itong sugat sa kanya. Bago niya maintindihan ang nangyayari, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang dalawang lalaking kumpleto sa armas na nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril. Habang dinadala ni Rina ang wheelchair papunta sa elevator, sinabi niya sa kanya na hindi niya ito madaling matatapos, kaya kukunin niya ang kanyang kapatid bilang insurance. At para lang menas, tinusok niya si Sena sa balikat, na sinasabing masasawi siya kapag hindi makipagkita si EJ ng mag-isa sa isang abandonadong gusali. Bumagsak si EJ sa sahig, nalulumbay nang magsara ang pinto ng elevator, habang ang dalawang lalaki ay nakatutok sa kanya, naghihintay ng utos na magpaputok, habang ang nakatatandang gwardya ay nagsasabi sa isa pa na si EJ ang order na sumire sa mundo 10 taon na ang nakakaraan. Nagpaasar ito sa kanya at nawala sa kanyang paningin ang kanyang sarili, sinugod ang dalawa sa kalapit na karatula, natamba sila bago tumakbo palayo sa isang garahe kung saan siya nawalan ng malay. Hindi nagtagal ay ginaising siya ni Desiree na nagsabi sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi siya nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari at sinabi kay Desiree na sigurado siyang nasawi na si Rina, ngunit sinabi ni Desiree ang impormasyon na talagang order din si Rina. Sinabi niya na si Rina ay nasugatan sa isang sunog 10 taon na ang nakakaraan sa panahon ng sakuna, nang siya ay napili bilang isang order at para sa kanyang kagustuhan, humingi siya ng kapangyarihan ng pag-regenerate. Ayon kay Desiree,
Napakalakas ng regeneration power ni Rina na siya ay karaniwang immortal sa puntong ito dahil kaya niyang gumaling kahit na ang mga pinsalang nakapipinsala sa buhay. Sinabi sa kanya ni Desiree na dapat niyang gamitin ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon laban kay Rina. Ngunit ayaw ni EJ na maging dahilan ng paulit-ulit na pagkasawi ng mga inosente, kaya tumanggi siya. Pagkatapos, hinawakan ni Desiree ang kanyang kamay gamit ang isang incantation, na sinasabing nalock niya ang kanyang mga kapangyarihan sa 0.1% ng kanilang aktwal na kapasidad, na dapat napigilan siya na mawalan ng kontrol. Sinabi niya sa kanya na wala siyang ibang pagpipilian kung nais niyang iligtas ang kanyang kapatid na babae, na nangangahulugan na dapat niyang tandaan kung ano ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto na tama siya, sa wakas ay tinanggal ni EJ ang band-aid at naalala na nais niyang magkaroon ng ganap na kontrol sa mundo. Habang naglalakad siya patungo sa abandonadong gusali, nakita niya si Rina na nakatayo kasama ang isang walang malay na si Senna habang tinutukan siya ng isang grupo ng mga sundalo ng kanilang mga baril. Nang walang isang segundo, inutusan sila ni Rina na paputukan siya. Kaya tulad ng mga tunay na lalaki, sinimulan nilang magpaputok sa kanya bago sabihin sa kanila ni Rina na huminto dahil gusto niyang tapusin siya mismo. Pero nagulat siya, kusang gumagalaw ang kamay niya at ginagamit ang healing magic kay Senna. Ito ay nagpapalito sa kanya at habang ang alikabok ay naaalis, napagtanto niya na si EJ ay hindi nasaktan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang espesyal na kasanayan ay ang kontrolin ang isang lugar pagkatapos ay maaari niyang ibaluktot ang lahat sa kanyang kalooban. Nagpapakita ang isang ghoul sa kanyang likuran, at walang bala ang makakadikit sa kanya habang kinokontrol lang niya ang bawat sundalo sa lugar bago gamitin ang mga galami ng ghoul para sunggaban si Rina, habang sinimulan niyang pilitin itong ibunyag kung sino pa ang nakakaalam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni EJ. Tumanggi si Rina na ibunyag ang anumang impormasyon at nangakong tatapusin siya at ang kanyang kapatid na babae na ikinagalit ni EJ, at tinusok niya ito gamit ang kanyang kakaibang galami at sinabing sasakupan niya ang buong mundo at magdadala ng kapayapaan upang ang kanyang cute na kapatid na babae ay mamuhay ng masaya at kasiya siyang buhay. Tinatawanan ito ni Rina. Ngunit ang kanyang pagtawa ay napalitan ng mga hiyaw ng paghihirap ng gamitin ni EJ ang kanyang kapangyarihan para utusan siyang huwag nang saktan siya or ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil doon, binitawan niya ang pagkakahawak at bumagsak si Rina sa lupa. Ngunit muli siyang bumangon, nanginginig sa galit at agad na hinablot muli ang kanyang espada bago tumalon pababa sa balkonahe upang wakasan ang buhay ni EJ minsan at para sa lahat. Ngunit sa sandaling malapit na ang talim ng kanyang espada sa lalamunan ni EJ, kusang huminto ito. Habang si EJ ay hindi man lang kumikibo sa kanyang kinatatayuan. Pinipilit siya ni Rina na masira ang kanyang kapangyarihan, ngunit walang kabuluhan ang lahat at bumagsak siya sa lupa na wasak, at umiiyak dahil ang tanging layunin niya sa mundong ito ay mahanap at tapusin ang taong nagdala ng malaking pagkawasak at pumaslang sa kanyang mga magulang. Ngunit ngayon ay hindi niya magawa iyon. Masama ang pakiramdam ni EJ para sa kanya at sinabi sa kanya na dapat siyang makahanap ng bagong layunin sa kanyang buhay, at makahanap ng pag-ibig upang punan ang kawalan na iyon. Ngunit tumalikod si Rina, na sinasabing walang magmamahal sa isang psycho na tulad niya. Sa totoo lang, napakatotoo niyan. Pero si EJ dito ay isang top-tier alpha male na agad na nagsasabi sa kanya na hindi ito totoo, kahit siya ay hindi mag-iisip na mahalin or pakasalan siya. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang bida na ito ay nagtatapos sa pag-trigger ng kanyang mga kapangyarihan sa pahayag na iyon, at agad na tinusok ng kanyang ghoul si Rina gamit ang isa pang galame, na sumama sa kanila habang buhay. Bumangon si Rina at sinabing hindi niya hahayaang masaktan siya ng sinuman dahil siya lang ang makakapaslang sa kanya balang araw. Nagkakaproblema si EJ sa pag-unawa sa bagong relasyon na ito, at biglang nagpakita sa ibabaw ng balkonahe ang isang lalaking nagngangalang Francis, na mukhang diretso sa isang pelikula. Binabati niya si EJ para sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, ngunit sinabi sa kanya na sila ay ganap na walang silbi laban sa kanya. Biglang naalala ni EJ ang kanyang kapatid, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, ginamit ni Francis ang kanyang oras sa paghinto ng kapangyarihan at nawala bago nagpakita sa kanyang likuran at itinulak ang kanyang mukha sa lupa. Sinabi niya kay EJ na babalik sila sa bagong nabuong underground government headquarters kung saan sila ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanya.
Sa susunod na imulat ni EJ ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pasilidad kung saan siya ay nakatali sa isang tuwid na jacket at ganap na nakatali. Iniisip niya kung nasaan ang kanyang kapatid at kung ligtas pa ba ito. Nang pumasok si Rina sa kanyang silid at sinimulang tanggalin ang kanyang mga pagpigil, si EJ ay nalilito at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik dahil malinaw na tinutulungan siya nitong makatakas. Inilabas niya ang lahat ng sinturon bago buksan ang pinto patungo sa kalayaan, kung saan natagpuan ni EJ ang isang grupo ng mga gwardya na sawi sa mga pool ng kanilang sariling dugo. Naglalakad sila sa ibabaw ng mga katawan nang yumuko si Rina at pinulot ang isang sirang talim ng kutsilyo bago ginamit ang kanyang kapangyarihan para buuin itong muli. Hindi ito masyadong iniisip ni EJ, ngunit agad na tumutok si Rina sa kanyang lalamunan upang tapusin ang kanyang buhay, ngunit muling huminto dahil sa kapangyarihan ni EJ. Sinabi niya na inililigtas lamang siya nito dahil hindi niya maaaring hayaang tapusin siya ng iba at pagkatapos ay sinabi sa kanya na sundan siya kung gusto niyang tumakas. Pumasok sila sa isang air duct at nagsimulang gumapang ng magdesisyon si Rina na subukan ang mga hindi direktang paraan ng pagpaslang kay EJ. Iniisip niya na baka ang isang bullet ricochet ay isang aksidenteng kasawian at maaaring hindi maprotektahan si EJ. Kaya, tumalikod siya at nagpaputok sa likod niya. Gayunpaman, sa kasamaang palad para sa kanya, si EJ ay tila protektado rin yan dahil ang bala ay pumutok ng ilang beses bago tumama sa ulo ni Rina, na ikinabagsak niya. Hindi ito gaanong apektado sa kanya dahil ginagamit lang niya ang kanyang healing spell para ayusin ang sugat at nagsimulang maglakad. Sa wakas ay lumabas sila sa air duct at pumunta sa isang napakadelikadong daanan kung saan kailangan nilang maglakad sa isang tubo para makalusot. Sinadya ni Rina ang landas na ito sa pag-asang mahulog si EJ sa kanyang kasawian. Ngunit si Rina ay lumabas na isang talunang babae na nadulas at nahulog siya sa kasawian muli. Habang matagumpay na tumatawid si EJ, muling pinagaling ni Rina ang sarili at muling sumama sa kanya bago siya dinala sa isang koridor na puno ng mga traps para sa mga nanghihimasok. Nabigo rin ito, gayunpaman, dahil siya lang ang patuloy na nadudurog ng bawat bitag, paulit-ulit na nasasawi bago pagalingin ang sarili habang nanunood lang si EJ mula sa isang ligtas na distansya. Matapos madaanan ang seksyong iyon, sa wakas ay nagawa nilang makalabas ng pasilidad kung saan tinanong ni EJ si Rina kung ititigil na ba niya ang kanyang intensyon na tapusin siya, dahil ang tanging dahilan kung bakit siya nakontrol niya ay dahil hindi niya kayang harapin ang isang walang kasawiang asasin. Si Rina ay yumuko at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang muling buuin ang lahat ng mga nalante na bulaklak, bago sabihin sa kanya na siya ay makakasama niya magpakailanman dahil siya ay kasal sa kanya. Pero hinding-hindi niya hahayaang kontrolin nito ang puso niya. Sa pamamagitan nito, sinisira niya ang kanyang pag-asa para sa susunod na henerasyon. Pero sa tingin ko nagustuhan ito ng bida na ito. Pagkatapos nito ay pumasok sila sa kabilang dulo ng pasilidad kung saan sila dumarating sa isang sanggang daan. Ang isang paraan ay patungo sa kalayaan habang ang isa naman ay patungo kay Sena. Napakadali ng desisyon para kay EJ na nagpas siyang iligtas si Sena. Ngunit pilit siyang pinipigilan ni Rina na sinasabing tiyak na masasawi siya kung pupunta siya sa ganoong paraan. Ayon sa kanya, ang kapangyarihan ni Francis ay time stop. Maari niyang ihinto ang tatlong bagay ng sabay-sabay kaya madali niyang mapipigilan si EJ na kontrolin siya. Ngunit nagpasya siyang tulungan siya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos, isang grupo ng mga sundalo ang nagpakita at magpapaputok na sana, ngunit ginagamit ni EJ ang kanyang kapangyarihan para ihulog sila sa pamamagitan ng pagsira sa tulay na kanilang kinatatayuan. Kinuha ni Rina ang kanilang mga baril habang si EJ ay umuusad kung saan nagsimulang paputukan siya ng dalawa pang sundalo. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya, dahil ginagamit lang niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga bala bago lumampas sa kanila. Sa wakas ay pumasok siya sa isang malaking silid kung saan nakita niya si Sena sa isang kakaibang maliit na silid na natutulog. Agad niyang sinubukang lumapit sa kanya, ngunit humarap si Francis para pigilan siya. Bago pa man sila maglaban, nagpakita si Rina at naghagis ng 3 granada kay Francis. Alam na mapipilitin siyang gamitin ang lahat ng 3 pagkakataon ng kanyang mga kapangyarihan sa paghinto kung gusto niyang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit si Francis ay isang tusong tao na tumalon sa hangin at kinuha ang lahat ng mga granada bago ibinalik ang mga ito kay EJ.
Pareho silang nagsimulang sumugod patungo sa isa't isa, at napagtanto ni Rina na si Francis ay naglalaro ng mga laro, umaasa na gagamitin ni EJ ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang granada sa pagpaslang sa kanila, na nagbibigay kay Francis ng pagbubukas para sa pag-atake. Ngunit si EJ ay hindi kumukuha ng pain at nagpas siyang umabant na lang ito. Nagulat si Francis dito, ngunit napagtanto niya na huli na ang lahat para gawin niya ang anumang bagay, at pareho silang masasawi. Ngunit sa kabutihang palad, ang isang ikatlong karakter ay tumalon sa pagitan at ginagamit ang kanyang kapangyarihan ng kapayapaan upang puwersahin ang isang tigil putukan sa kanila. Pareho silang huminto sa kanilang dinadaanan habang ang mga granada ay bumabagsak sa lupa nang hindi sumasabog. Sinasabi ng lalaki na siya ang order na may kapangyarihang pilitin ang kapayapaan sa sinuman, na pipilitin silang gumawa ng anumang agresibong aksyon. Bago pa man maintindihan ni EJ kung ano ang nangyayari, isang grupo ng iba pang mga tao ang pumasok sa silid na nakapalibot sa kanya sa lahat ng panig. Sinisigawan siya ni Rina na yumuko dahil ito ang nangungunang 10 order sa mundo ngayon. Masyadong nabigla si EJ sa paggalaw habang ang isa sa malaking samurai na lalaki ay lumalakad patungo sa kanya at binabati siya sa pagpapatunay ng kanyang halaga. Isa lang pala itong pagsubok para makita kung karapat-dapat ba siya or hindi. Naguguluhan pa rin si EJ, kaya ipinaliwanag ng isa sa mga lalaking may puting buhok na nagngangalang Yushi na nang si EJ ay nagdulot ng pagkawasak ng lumang mundo, ang bagong mundo ay isinilang kasama ang lahat ng mga bagong order sa loob nito. Upang makontrol ang anumang karagdagang pagkawasak, lumikha ang UN ng isang maliit na pamahalaan sa ilalim ng lupa na naglalaman ng pinakamalakas na order na panatilihing kontrolado ang mga bagay. Ngayon, gayunpaman, sa kapangyarihan ni EJ, napagpasyahan nilang kontrolin ang buong mundo upang lumikha sila ng isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan kung saan ang mga order ay sinasamba at iginagalang at hindi binabasura ng mga normal na tao. Nagulat si EJ dito at pasimpleng tumingin kay Sena nang sabihin sa kanya ni Yushi na huwag mag-alala dahil pinatigil na ni Francis ang kanyang sakit sa dugo sa tulong ng kanyang paghinto ng oras, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang makahanap ng tamang lunas para sa kanya. Inaangkin niya na ito ang lahat ng pinangarap ni EJ, ngunit hindi sigurado si EJ. Sinabi ni Yushi na idineklara nila ang kanilang kalayaan kasama si EJ bilang hari at nagdeklara na sila ng digmaan sa Japan. Nagulat ito kay EJ at tinanong niya kung paano kung tumanggi siyang sumali sa kanila, ngunit tumawa lang si Yushi, sinasabing tiyak na magagawa niya iyon. Ngunit nagdeklara na sila ng digmaan sa ilalim ng kanyang pangalan at ipinahayag din sa mundo na siya ang nagdulot ng pagkawasak ng lumang mundo. Napagtanto ni EJ na siya ay isang puppet lamang sa balangkas para sa dominasyon sa mundo, at karaniwang hawak nila si Sena bilang bihag upang matiyak na hindi magpasya si EJ na ipagkanulo sila. Sa lalong madaling panahon ay tinawag siya sa silid ng konseho ng digmaan kung saan ang lahat ng mga order ay nasa kanilang mga upuan at si Yushi ang nangunguna. Umupo si EJ sa kabilang dulo nang magsimulang ipaliwanag ng isang babaeng nakasalamin na nagngangalang Maria ang kanilang mga plano para sa pag-atake. Napagtanto ni EJ na inilalagay nila siya sa frontline ng walang dahilan at nagtanong kung ang kanilang hari ay dapat kumuha ng ganoong mga panganib. Ngunit lahat sila ay nakangiti lamang sa kanya habang sinasabi sa kanya ni Maria na ang hari ay dapat palaging manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Sinusubukan ni EJ na gumawa ng alternatibong diskarte, ngunit diretsyong tinanggihan ng konseho na ikinaasar niya at sinigawan niya si Yushi para lamang sa babaeng nakasalamin na gamitin ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan ng isang flashlight, or isang bagay upang bulagin siya habang sinasabi nitong magsalita ng may paggalang. Sinabi niya sa kanya na isara ang kanyang bibig at magpalit para sa pagpupulong, dahil siya ay isang talunan at hindi dapat magsalita. Galit, naglakad si EJ pabalik sa kwarto niya at nagpalit ng mas presentable. Ngunit habang naglalakad pabalik sa silid ng konseho, ang may maikling asul na buhok na babae ay dumaan sa kanya at iniabot sa kanya ang isang baril, na sinasabing ang kanyang mga kapangyarihan sa panghuhula ay nagsasabing kakailanganin niya ito sa lalong madaling panahon. Nagulat siya, ngunit nagpapatuloy sa silid ng konseho kung saan sinabihan siya ni Maria na maupo dahil kakausapin nila ngayon ang punong ministro ng susunod na rehiyon.
Sumama sila sa isang tawag kung saan sinabi ni Maria sa punong ministro na ang lahat ng mga miyembro ng underground na pamahalaan ay kinokontrol ng mga kapangyarihan ni EJ, at sila ay mas marami or mas kaunti ay napipilitang magsagawa ng isang kudeta. Naiinis si EJ na siya ang sinisisi sa lahat, pero itinikom niya ang bibig niya alang-alang sa kapatid niyang si Sena. Bago pa makapagsalita si Maria, sinabihan siya ng bokal ng isang punong ministro na tumahimik dahil hindi siya naniniwala na silang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni EJ. Kaya, inilipat niya ang broadcast sa isang silid na puno ng mga miyembro ng pamilya ng lahat ng 10 order mula sa underground na pamahalaan. Sinasabi niya na dahil lahat sila ay nasa ilalim ng kontrol ni EJ, hindi sila dapat gumawa ng anuman tungkol dito. At kasama niyan, ipinag-utos niya ang pagpaslang sa mga bihag dahil sa pagkakaugnay nito sa mga taksil. Nagulat si Maria dito nang magsimulang putulin ang ulo ng mga bihag isa-isa ng walang awa, habang ang mga miyembro ng Orden ay walang magawang nanunood. Nagulat si EJ sa barbarismong ito habang si Maria ay natatakot sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Bago pa man may utos ng punong ministro ang kanyang pagpaslang, tumawa si EJ at sinabing wala siyang kabuluhan sa pagpaslang sa mga bihag. At dahil doon, inilabas niya ang kanyang baril at pinaputukan si Maria sa katawan. Nagulat ang punong ministro, ngunit hindi tumigil doon si EJ at sinimulan niyang paputukan ang bawat miyembro ng 10 order na lahat ay bumagsak sa sahig, na tila nasawi. Hindi ito inaasahan ng punong ministro at nawalan ng mga salita. Ngunit sa totoo lang, ginamit ni EJ ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang mga bala na tumama sa mga orders. Isasara na sana niya ang meeting nang bumukas ang pinto sa likod niya at tumalon si Rina na may hawak na espada. Ito ay napaka-unexpected habang ang tulala ay tumalon patungo kay EJ para tapusin siya. Ngunit si EJ ay walang oras para mag-isip at pinaputukan siya sa ulo bago siya tapusin sa harap ng buong mundo. Pagkatapos ay lumingon siya sa gulat na punong ministro at sinabihan siyang mahinahong ibigay ang lungsod sa kanya kung hindi ay sisirain niya ang lahat. Sa sandaling matapos ang pulong, ang lahat ng mga miyembro ng mga order ay dahan-daang bumangon habang si Rina ay nagpapagaling din sa sarili na nagtataka kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa gayong pagtrato. Gayunpaman, ang mga miyembro ng order ay tila nasiyahan sa mga resulta dahil ang punong ministro ay malamang na naniniwala na si EJ ay ang tanging salarin sa likod ng lahat ng ito sa puntong ito. Kinaumagahan, naghanda silang lahat para sa unang pag-atake at ipinadala si EJ upang makalusot sa lungsod kasama si Rina at isang grupo ng mga sundalo. Habang naglalakad sa mga lagusan, sinabi ni EJ kay Rina na ipapakita niya sa 10 order ang kanyang tunay na kapangyarihan at pipilitin silang maghanap ng lunas para sa sakit ni Sena. Sinabi ni Rina na ito ay isang walang isip na plano, ngunit sinabi ni EJ na ang kanilang kapalaran ay magkakaugnay, at kailangan niyang tulungan siya kahit anong mangyari. Nagsimula silang maglakad sa unahan, ngunit ang mga sundalo ay tila hindi masyadong natutuwa sa katotohanan na sila ay inuutusan ng isang binatang lalaki lamang. Biglang nagsimulang mag-crack ang kisame sa itaas nila, at sapat na iyon para sa mga sundalo na agad na isukbit ang kanilang mga takot at iwanan ang kanilang pinuno sa gitna ng panganib. Sinubukan ni EJ na pigilan ang pagbagsak ng kisame, habang sinasabi ni Rina na dapat silang umatras, ngunit nagpa siya si EJ na sumulong dahil hindi siya maaaring magmukhang duwag sa puntong ito. Bago pa man sila makagawa ng anuman, ang babaeng may asul na buhok na nagngangalang Ayana ay tumatakbo sa unahan, at ginagamit ang kanyang kapangyarihan ng panghuhula para talaga mahulaan kung saan babagsak ang mga malalaking bato. Sinabi niya sa kanila na sundan siya at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang tumakbo ng diretso patungo sa labasan, habang umiiwas sa anumang malalaking bato sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, ligtas silang nakalabas sa tunnel kung saan si Ayana ay lumingon kay EJ at sinabi sa kanya na ang layunin nila ay maiwasan ang labanan at makakuha ng target na kilala bilang Rock God. Si EJ ay labis na nalilito at nagalit kasabay ng pag-unawa niya na ang 10 orders ay ginagamit lamang siya bilang isang errand boy at nagpasya siyang ipakita sa kanila kung sino ang boss. Kasabay nito, patuloy siyang nadidistract sa hair ribbon ni Ayana at sinusubukang kunin ito na parang isang kabuuang kilabot. Gumana ang spider senses ni Ayana at tumalon siya sa isang gusali, sumisigaw na humingi muna ito ng pahintulot, na sinasabing ayon sa kanyang ama, kung sino man ang humawak sa kanyang laso ng buhok, ito ay magpapabuntis sa kanya.
Halatang hindi naniniwala si EJ dahil alam niya kung paano ginagawa ang mga sanggol ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala dahil hindi na niya gagawin iyon. Hindi nagtagal ay bumaba siya sa bubong ngunit nasugatan ang kanyang binti sa proseso. Bago niya ito matulungan, nagpakita si Rina sa likod niya na nagsasabing natagpuan niya ang Rock God. Biglang nagpakita ang isang malaking halimaw na bato at sinimulang basagin ang lahat. Sinusubukang gamitin ni EJ ang kanyang kapangyarihan sa pagkontrol para duminahin ito ngunit dahil isa lang itong avatar tulad ng kanyang goal at hindi ang gumagamit, hindi ito gumana. Mabilis siyang nagpasya na tumakas kasama si Ayana, ngunit patuloy na ipinapakita ni Rina ang rock monster kung saan sila nagtatago, umaasa na tatapusin nito si EJ. Si EJ at Ayana ay sumilong sa ilalim ng tulay nang mapansin ni EJ na nasaktan si Ayana. Sinubukan niyang tulungan siyang tumayo, ngunit nadulas siya at habang sinusubukang sunggaban siya, hinablat niya ang laso ng buhok nito. Agad siyang humingi ng paumanhin para doon, ngunit sa kanyang lubos na pagtataka, biglang lumaki ang tiyan ni Ayana at nagsimula itong umiyak. Si EJ ay natakot, ngunit wala siyang oras para mag-isip at nagsimulang tumakbo palayo sa kanya habang ang may-ari ng rock monster avatar na nagngangalang Kira ay lumabas at nagsimulang makipag-usap kay Rina. Nagtago si EJ kay Ayana at bigla niya itong sinunggaban, na sinasabing mangganganak na siya. Nagsimulang mag-alala si EJ kung ano ang gagawin, ngunit sinabi sa kanya ni Ayana na makinig ng mabuti at ibinunyag na ayon sa kanyang panghuhula, hinahabol siya ng United Nations at maglulunsad ng missile sa lungsod na ito, na sisira sa lahat ng bagay sa lugar na ito. Talagang nahuhuli nito si EJ na walang ideya kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa punong tanggapan, ngunit sa ilang kadahilanan kahit ang kanyang walkie-talkie ay hindi nakakakuha ng anumang signal. Siya ay nagpasya na ang kanyang unang prioridad ay dapat na siguraduhin na si Ayana ay mananatiling ligtas. Kaya hinawakan niya ito at nagsimulang tumakbo patungo sa lungsod kung saan nakatagpo siya ng grupo ng mga tao at tinanong sila sa direksyon ng pinakamalapit na ospital. Mabilis niyang nahanap ang ospital at buti na lang sinabi ng nurse na nakaabot siya sa tamang oras at dapat ay ligtas na si Ayana ngayon. Inilagay nila siya sa isang silid habang binabati si EJ sa kanyang bagong sanggol. Hindi alam ni EJ kung ano ang sasabihin sa mga taong ito, kaya nanatili siyang tahimik habang sinusubukang mag-isip ng isang plano upang iligtas ang lungsod mula sa napipintong kalamidad. Bumangon si Ayana at sinabi sa kanya na dinala niya ang problemang ito sa sarili niyang katawan at dapat na lang niyang talikuran siya at iligtas ang sariling buhay. Ngunit nagalit ito sa kanya at sinabi niya sa kanya na tumahimik dahil hindi siya tatakas sa kanyang responsibilidad. Bigla, napansin niya ang isang cell tower sa malapit at nakita niya ang isang network jammer sa ibabaw nito. Samantala, si Rina ay patuloy na hinahabol ni Kira, na patuloy na nagsisikap na kumbansihin siya na sumali sa kanyang koponan at tapusin si EJ ng magkasama, at sa paraang iyon ay mapipigilan pa nila ang paglulunsad ng missile. Si Rina ay isang ganap na knucklehead, bagaman, at hindi talaga maintindihan kung dapat niyang tanggapin ang deal or hindi. Sa kabutihang palad, bago siya makagawa ng desisyon, nagawa ni EJ na sirain ang jammer at nakipag-ugnayan kay Rina, na inuutusan siyang tapusin ang Rock God. Ang kanyang mga utos ay agad na nagkabisa habang hinahawakan ni Rina ang kanyang espada bago ito buong lakas na inihampas kay Kira. Nagawa niyang harangin ang atake gamit ang kanyang higanteng martilyo, ngunit hindi ganoon kadaling umatras si Rina at inayos niya ang kanyang espada bago muling nagawang atakihin siya. Bumalik sa cell tower, nakipag-ugnayan si EJ sa punong tanggapan kung saan sinabihan siya ni Maria na mabilis na umalis doon bago maglunsad ng missile ang UN. Ngunit huli na nang mapagtanto niyang nailunsad na ang missile. Tinitigan niya si Rina para lang malaman na napetrify siya ni Kira, ang Rock King, at hindi gumagalaw sa lupa. Napagtanto ito, sinabi ni Yushi kay Maria na magbigay ng mga utos sa mga tropa na umatras at iwanan si EJ at ang kanyang partido upang masawi. Nagulat si Maria dito, ngunit ginagawa pa rin niya ang iniutos sa kanya. Habang napagtanto ni EJ na siya ay nag-iisa, tumakbo siya sa ospital nang magpakita si Kira at ang rock monster at nabasag ang mga pader ng ospital. Nagagawa ni EJ na iligtas sila sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang command magic upang lumikha ng air pressure wall, na Nagel iligtas sa kanila mula sa tiyak na kasawian.
Napagtanto ni EJ na kailangan niyang ilikas ang buong populasyon ng lungsod na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit nagpa siya si Kira na maglaro ng marumi at sumigaw sa mga lokal na si EJ ang order mula sa 10 taon na ang nakakaraan na nagdulot ng pagkawasak ng mundong ito. Pinuno nito ang mga lokal ng puot at sinimulan nila siyang sigawan habang binabato ang pagsigaw para sa kanyang kasawian. Si Kiro ay nagsimulang magkaroon ng higit na kapangyarihan, habang si EJ ay nagsimulang sumigaw sa mga lokal na huminahon dahil maaari nilang isumpa siya ng lahat ng gusto nila pagkatapos niyang iligtas sila. Ngunit laking gulat niya, ang nurse sa kanyang likuran ay tinusok siya ng scalpel sa likod, na pinipilipit ito ng may galit habang inaalala ang pagkasawi ng kanyang anak sa panahon ng pagkawasak. Naniniwala si Kira na nagawa na niya ang kanyang trabaho at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay masawi kasama ang iba. Ngunit sa kanyang pagtataka, muling bumangon si EJ at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa dominasyon upang kontrolin ang lahat sa lugar, kabilang si Kira, at inutusan silang mabuhay sa pamamagitan ng blast na ito. Nagulat si Kira sa determinasyon ni EJ at sa kontrol ni Kira. Nagawa ni EJ na kunin ang kanyang rock monster at tumalon sa ibabaw niya bago tumingin sa missile. Iniisip ni Kiyo na nawalan siya ng malay dahil kahit ang kanyang air pressure trick ay hindi makakatulong sa kanya laban sa isang missile. Ngunit tumanggi si EJ na huminto at hinayla ang scalpel mula sa kanyang likod bago gumamit ng gravity reversing spell sa missile. Ang trick na ito ay nagpapabagal ng kaunti sa missile, ngunit hindi pa rin ito sapat upang pigilan ito. Kaya ginagamit ni EJ ang rock monster bilang isang malaking braso para kunin ang missile. Gumagana iyon sa loob ng ilang sandali, ngunit sa wakas ay ganap itong nasira. At ngayon ay aaminin na ni EJ ang pagkatalo ng si Benji ang samurai guy at isang blondie ay nagpakita ng wala saan, at ginamit ni Benji ang kanyang avatar upang agad na pulbasin ang missile. Nagulat si EJ dito dahil hindi niya maintindihan kung paano iyon magagawa ng isang tao. Ngunit sinabi ni Benji na humihingi siya ng walang kapantay na lakas at ngayon ay maaari niyang agad na tanggalin ang anumang bagay sa isang atomic na antas. Naasar si Kira dito at sinubukang gamitin ang Rock God para durugan ng tuluyan si EJ habang pinipigilan niya ito. Siya ay nagsimulang umiyak habang sinasabi niya na hindi maaaring pagsisihan ni EJ ang kanyang ginawa sa mga nakaraang taon. Ngunit nang malapit na siyang maduraj, parehong nagpakita si Benji at ang blondie at tinulungan siyang pigilan ang kamao, na sinasabing nagpapasalamat sila sa katotohanang nailigtas ni EJ ang lahat ng miyembro ng pamilya ng 10 order. Naghahanda sila habang ipinapaalam sa kanila ang tungkol sa isang bagong missile na inilulunsad. Naghahanda si EJ na harapin ito, ngunit ang Rock God ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Nagpa siya si EJ na hindi siya aamin sa pagkatalo ngayon at gumamit ng anti-gravity upang subukan at ihinto ang missile, habang sa parehong oras ay ginagamit ang kanyang mga kasanayan upang pigilan ang mga boulder na mahulog sa ibabaw ng mga lokal. Sa puntong ito, nagsimulang magduda si Kira sa sarili nang napagtanto niyang kahit nagalit ang lahat sa lalaking ito, sinusubukan pa rin niyang iligtas sila habang itinataya ang sarili niyang buhay. Ito ang nag-uudyok sa kanya na tulungan siya. Kaya, inilalagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Rock God. Ngunit kahit na ito ay hindi sapat at sumisigaw siya para humingi ng tulong. At sa kabutihang palad, nagpakita ang isang order at ibinaba si Rina sa tabi ni EJ, na gumagamit ng kanyang healing magic upang muling buuin ang Rock God, na namamahala upang pabagalin ang missile na sapat para masira ito ni Benji, na nagligtas sa lahat sa lungsod. Ilang araw na ang lumipas mula noon at ang lahat ay nagpabalik-balik at nagpapahinga, nang biglang si Lauren ang blondie ay sumugod kay EJ na nagsasabi sa kanya na si Sena ay gin-icing ni Yushi at siya ay naghihintay para sa kanya. Galit na galit si EJ dahil alam niyang sa sandaling magising si Sena ay magkakaroon na lamang siya ng 6 na buwan upang mabuhay, at nakipagkasundo siya kay Yushi na panatilihin siyang natigil sa oras upang makahanap sila ng lunas para sa kanya. Galit siyang pumasok sa silid at nakita niya si Sena na nakaupo sa isang wheelchair na nakatingin sa kanya ng blanko. Naiinis si EJ at sumugod kay Yushi, hinawakan siya sa lalamunan habang hinihingi kung bakit niya sinira ang kanyang salita. Sinabihan siya ni Yushi na huminahon dahil mukhang walang naaalala si Sena tungkol sa pag-atake ni Rina. Dahil dito, medyo huminahon si EJ dahil nangangahulugan ito na hindi pa niya alam na si EJ ay isang order na responsable sa pagkasawi ng napakaraming tao 10 taon na ang nakakaraan.
Nagsimula siyang makipag-usap kay Sena nang mapagtanto niyang sinabi sa kanya ni Yushi ang tungkol sa kanyang sakit, at ang katotohanan na mayroon lamang siyang 6 na buwan upang mabuhay. Nagsimula siyang menas at sinampal sa mukha ang kanyang kapatid dahil sa pagharap sa kaalamang ito at pagdurusa ng mag-isa ng napakatagal. Ngunit niyakap siya ni EJ at nangakong hinding-hindi na magsisinungaling sa kanya. Dahil doon, hinawakan niya siya at dinala pabalik sa kama kung saan nakakakuha tayo ng disclaimer tungkol sa kung paano sila hindi magkaugnay bago ang isang perpektong inosenteng eksena sa paliguan. Nang maglaon, habang nagpapahinga si EJ sa common room, sinabi sa kanya ng isa sa mga sundalo na inilipat ni Yushi si Sena mula sa kanyang silid, na ikinagalit ni EJ, at nagmadali siyang hanapin siya. Sa kabutihang palad, ang paghahanap kay Yushi ay hindi napakahirap at agad niya itong sinabihan na umatras at hayaan si Sena. Si Yushi, gayunpaman, ay walang kaparehong ideya at sinabi sa kanya na si Sena ang magiging bisita niya hanggang sa makumpleto ni EJ ang lahat ng kanyang misyon. Napagtanto ni EJ na nangangahulugan lamang ito na si Sena ay isang bihag at ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa dominasyon upang kontrolin ang kanyang wheelchair, na inilipat ito patungo sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, si Yushi ay gumagamit ng kanyang sariling kakaibang kapangyarihan. At biglang bumalik sa kanya ang wheelchair habang ang kanyang alipin ay pinabagsak si EJ sa lupa. Sinabihan siya ni Yushi na tumapak ng may pag-iingat habang hawak niya ang buhay ni Sena sa kanyang mga palad at sinabihan siyang kunin ang Japan. Lumalabas na pagkatapos ng malaking pagkawasak, ang buong lungsod ng Hiroshima ay naging isang Yakuza Ronin state dahil walang tunay na pamahalaan, kinuha nila ang kontrol sa lugar. Pinapadali nito ang trabaho dahil ginagawa lang niya ang buong lugar sa kanyang domain, at nakikipaglaban sa Yakuza ng harapan gamit ang kanyang dominasyon spell upang kontrolin sila at gawin silang kanyang mga puppet ng higit pa or mas kaunti. Kaya lang, ang buong lugar ay nasa ilalim na niya ngayon, ibig sabihin, ito ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol ni Yushi. Pagkatapos ng trabaho, nagpa siya sina EJ at Rina na magpahinga at gumala sa paligid ng lungsod, kung saan sila ay karaniwang nagpupunta sa mga cute na maliit na date, kumakain ng pagkain ng isa't isa, at gumugol ng maraming oras sa pagpapahinga sa lugar nang walang anumang iniisip tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mundo. Ang kaligayahan ay panandalian, gayunpaman, dahil nang pumunta si Rina upang kumuha ng higit pang mga merienda, isang kakaibang lalaki ang humawak sa kanya mula sa likuran at ginamit ang kanyang sariling mga spell upang i-undo ang kapangyarihan ni EJ sa kanya, ibinalik siya sa normal, na muling nagsindi ng apoy ng paghihiganti sa loob niya. Samantala, ang ilan sa mga Yakuza na nabalik sa normal ay nagsimulang humabol kay EJ, pinaputukan siya sa parke habang siya ay tumatakbong nalilito. Bigla niyang hinarap ang eye-patch-wearing guide na ito na nagsasabing matagal na niyang inaasam na matugunan ang order na Samire sa mundo. Walang ideya si EJ kung sino ang tao na ito, ngunit bigla niyang napansin si Rina na lumalabas sa anino, ngunit napagtanto niyang may mali nang mapansin niya ang galit sa mga mata nito. Tumawa ang eye-patch, na sinasabing wala na sa kanyang kontrol si Rina at malaya siyang tapusin, na masamang balita para sa kanya. Kaya, sinubukan niyang gamitin muli ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may suot siyang espesyal na headphone, na pumipigil sa kanya na marinig ang mga utos ni EJ, na ginagawang ganap itong walang kapangyarihan laban sa kanya. Siya ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang kanyang espada ng paulit-ulit habang sinusubukan nitong umiwas. Ngunit sa wakas ay naubos ang kanyang swerte nang matamaan ni Rina ang kanyang braso, agad itong naputol. Bumagsak si EJ sa lupa sa sakit habang itinutok ni Rina ang kanyang espada sa kanyang mukha. Pero bago pa niya tapusin ang buhay niya doon dumating sina Benji at ang Ribbon Girl, at pilit hinihila ni Ayana si EJ sa ligtas na lugar. Sinabihan sila ni Benji na lumayo habang nakikipaglaban siya sa mahinang babaeng ito. Ngunit sinabihan siya ni EJ na huwag siyang saktan dahil siya pa rin si Rina at gusto niyang bumalik siya. Tinatawanan ito ng kalaban na nagsasabing walang isip si EJ na lumaban para sa isang mundong humahamak sa kanya. Sinabi ni Ayana kay EJ na dapat silang tumakbo dahil hindi nila kayang labanan ang eye patch dahil napakalakas niya. Lumingon sa kanya si EJ at nagtanong kung paano niya nalaman ito at sa wakas ay inamin ni Ayana na ang buong grupo ng Ten Order ay nilikha para talunin ang isang lalaking ito. Tumanggi si EJ na umatras nang hindi na iligtas si Rina.
Habang siya naman ay patuloy na lumalakas at hinahampas din si Benji, patungo kay EJ. Pero bago niya pa siya maputol, tumalon si Ayana sa daan, tinamaan siya bago bumagsak sa lupa na sobrang nasugatan. Hindi tumigil si Rina at sinubukang itusok ang kanyang espada kay EJ, ngunit lumikha siya ng air barrier sa pagitan nila, na humaharang sa kanyang pag-atake. Sinusubukan niyang abutin ito, ngunit hindi niya ito marinig nang mapansin niya ang labis na pagkasuklam at pagkamuhi sa mga mata nito para sa kanya. Talagang inaalis nito ang puso niya, ngunit tila wala siyang iba sa ngayon at iniisip na ito ay dahil lamang sa kumokontrol sa kanya na eye patch guy. Upang palayain siya, kumuha siya ng bato at inilunsad ito sa eye patch guy, na ginawang batasin ang kanyang katawan. Ngunit bago siya makapagdiwang, nagsimulang tumawa ang eye patch, na sinasabing si EJ ay walang isip na isipin na ang tunay na kaayusan ay magbubunyag ng kanyang sarili. Puppet lang pala ang mismong eye patch guy, habang tinatago at kinokontrol siya ng tunay na may-ari. Sa pamamagitan nito, lumilikha ang eye patch guy ng malaking itim na mukhang static na enerhiya na kumukuha kay EJ at sinimulang sipsipin siya patungo dito. Nang biglang bumagsak si Yushi mula sa langit at ginamit ang kanyang espesyal na kasanayan sa paggawa ng alinman sa kanyang mga kasinungalingan na maging katotohanan. Sinabi niya na si EJ ay wala sa static na enerhiya at ganap na gumaling. At ang ikinagulat ni EJ ay bigla itong sumulpat sa labas na muling nabuo ang braso mula sa kung saan ito naputol. Si Yushi pagkatapos ay sumigaw na pareho sina Ayana at Benji ay ganap na hindi masaktan. At ganoon din, pareho silang bumangon mula sa lupa ng maayos. Tila natatakot kay Yushi si eye patch guy at sinubukang umatras, ngunit sinuntok siya ni Yushi sa mukha, na nagpabagsak sa kanya. Sa pamamagitan nito, ang natitirang mga lalaki, kabilang si Rina, ay nagsimulang tumakas. At kapag sinubukan siyang tawagin ni EJ, pinagsabihan niya lang siya ng masama at tumakbo palayo. Lumingon si EJ kay Yushi at humingi ng paliwanag kung sino ang kalaban nila. Nang magpakita si Desiree sa kanyang harapan, sinasabing nilalabanan niya ang order na pinangalan ng Jinro, na walang iba kundi ang tatay ni EJ. Tumanggi si EJ na maniwala na ang kanyang ama, na inakala niyang nasawi sa panahon ng Great Destruction, dahil sa kanya, ay buhay pa. Sinisigawan niya si Desiree na sabihin sa kanya ang totoo, ngunit sinabi lang sa kanya ng fairy girl na buksan niya ang kanyang mga mata at magpasya kung gusto niyang maniwala sa katotohanan or kung gusto niyang mamuhay sa isang kasinungalingan. Mukhang hindi sigurado si Yushi sa sitwasyong ito at nagpasya na ipadala sina Ayana at EJ sa isang misyon para tuklasin kung ano ang magagawa nila tungkol sa tatay ni EJ sa kanayunan. Halatang naiintriga si EJ sa posibilidad na mahanap ang kanyang ama, na inakala niyang matagal nang nasawi. So ayun, pumayag naman siya agad. Kinabukasan, siya at si Ayana ay umalis sa paglalakbay at huminto para sa isang masaganang tanghalian ng walang katapusang ramen bowls. Kumakain ng busog si EJ bago dumukot sa kanyang bulsa at napagtantong siya ay walang pera sa kanyang pitaka. Nakakita na si Ayana ng mga lalaking ganito dati, kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil sasagutin ng grupo nila ang lahat ng gastusin. Pero nagdadahilan pa rin si EJ kung paanong na kay Rina pa rin ang pera niya. Mukhang nababaliw na siya sa buong sitwasyon ni Rina kahit ngayon, habang si Ayana ay masaya lang na makuha si EJ sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay sumakay sila sa likod ng isang mini truck na maglalapit sa kanila sa kanilang lokasyon. Sinubukan ni Ayana na kumilos kay EJ ngunit napagtanto niyang wala na talaga siyang pagkakataon dahil iniisip pa rin ni EJ kung paano ibabalik si Rina. Nagsisimula siyang mag-scoutang sa sarili sa puntong iyon ngunit nakatikom pa rin ang kanyang bibig. Pagsapit ng gabi, narating nila ang isang napakalaking kuweba na dapat ay isang lugar na kailangan nilang imbestigahan. Kaya lumabas sila ng sasakyan at pumasok sa loob para tingnan kung ano ang nangyayari. Habang naglalakad sa mga serye ng mga kuweba, bigla nilang napagtanto na may mali. Habang nagsisimulang gumuho ang kisame ng kuweba, nagulat si Ayana at nag-freeze, ngunit buti na lang nahawakan siya ni EJ at nagsimulang tumakbo papasok dahil ayaw niyang mapasali sa isang video tungkol sa mga pagkasawi sa kuweba. Nagsisimula siyang tumakbo ng mabilis hanggat maaari habang sinasabi kay Ayana na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa panghuhula para humingi ng sign. Matapos mawala ang kanyang pagkabigla, ibinalik ni Ayana ang kanyang talino at ginamit ang kanyang kapangyarihan para makakuha ng fortune cookie, na nagsasabi sa kanya na patuloy na tumakbo ng diretso.
Bago niya masabi kay EJ ang tungkol dito, nagsimula siyang hulaan ang sarili sa kanyang kapangyarihan, naliligaw sa kanyang pag-iisip, habang sinisigawan siya ni EJ na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Sa wakas, natauhan si Ayana at sinabihan si EJ na pumunta sa kanan sa halip na dumiretso. Agad na pumasok si EJ patungo sa pasukan sa kanang bahagi. At sa ilang sandali, pakiramdam nila ay tama ang kanilang desisyon at ligtas na sila ngayon. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay panandalian dahil ang lupa sa ibaba ng mga ito ay bumagsak at pareho silang nahulog sa madilim na ilog sa ibaba. Nagulat si Ayana at nawalan ng malay, mabilis na nalunod sa madilim na tubig. Ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya ni EJ at ibinalik siya sa dalampasigan. Sa wakas ay nagising siya at pareho silang nagsimulang magtuyo ng kanilang mga damit sa apoy habang nag-uusap. Paulit-ulit na pinag-uusapan ni EJ kung paano magiging mas mabuti kung narito si Rina at humingi ng paumanhin kay Ayana sa pagkaladkad sa kanya sa gulo na ito. Ito ang tipping point para sa kanya habang galit itong tumingin sa kanya, at sinasabi sa kanya na siya ay isang walang silbi na hindi man lang makita kung ano ang gusto ng isang tao sa kanyang harapan. Sinabi niya sa kanya na mula pa noong bata pa siya, pangarap na niya ang kanyang magiging asawa. At nang makuha niya ang kanyang kapangyarihan, ang una niyang ginawa ay subukang alamin kung sino ang magiging asawa niya. Ngayon kapag napag-isip-isip niyang si EJ iyon, mahirap para sa kanya na makitang nagsasalita lang siya tungkol sa isang babaeng laging gustong pumaslang sa kanya at tumakas sa unang pagkakataon na magkaroon siya ng pagkakataon. Hindi alam ni EJ kung ano ang sasabihin nang biglang nagsimulang manginig ang lupa, at isang magandang demigod na babae ang nagngangalang Carmela na may kasamang mga avatar sa paligid niya. Sinimulan niyang pagtawanan sina EJ at Carmela, na sinasabi sa kanila na kumuha ng silid. Nang biglang maalala ni EJ na minsang sinabi ni Yushi sa kanya na ang isang demigod lang na tulad ni Carmela ang maaaring magkaroon ng kapangyarihang pagalingin ang kanyang kapatid na si Sena, agad niyang tinanong kung tutulungan niya ang kanyang kapatid, ngunit tumanggi si Carmela, na sinasabing ito ay nakakainip na trabaho. Sa kanyang kredito, gayunpaman, binibigyan niya sila ng isang pagpipilian. Kung matatalo nila siya sa isang laro ng paghuli ng bola, maaaring magbago ang isip niya. Ang mga patakaran ay simple, sina EJ at Ayana ay kailangang saluhin ang bola mula kay Carmela at sa kanyang mga avatar. At ang tanging panuntunan ay hindi magagamit ni EJ ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang bola mismo. Sumasang-ayon si EJ sa laro dahil wala na siyang ibang opsyon at nagsimulang maglaro. Napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sarili, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang tumalon ng napakataas, ngunit napakabagal pa rin niya at kahit anong pilit niya, hindi niya mapantayan ang bilis or mahulaan kung saan susunod na ihahagis ni Carmela ang bola. Humingi siya ng tulong kay Ayana at hindi nagtagal ay sinimulan niyang sabihin sa kanya kung saan ihahagis ang bola, ngunit napakabagal pa rin ang kanilang pagtutulungan upang aktwal na mahuli ang bola. Patuloy silang nagsisikap ng ilang sandali bago bumagsak sa lupa. Pagod, agad na inalok ni Ayana ang kanyang kondongon at sinimulang panasan ang pawis mula sa kanya at sinabi sa kanya na kahit anong mangyari, hinding-hindi siya tatakas sa kanya at mananatili sa tabi niya, tinitiyak na makakahanap sila ng lunas para kay Sena. Talagang masaya si EJ tungkol dito, at sa lalong madaling panahon ay nagpasya silang subukan ang isang alternatibong diskarte kung saan hinawakan nila ang kanilang mga kamay at sabay na nagsimulang habulin ang bola. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang hintayin ni EJ ang mga hula ni Ayana dahil nararamdaman niya ito sa kanyang kamay at ang kanyang bilis ay nagiging mas mahusay. Nagsisimula silang palapit ng palapit sa bola, ngunit hindi pa rin nila ito naaabutan. Pareho silang bumagsak pabalik sa lupa, huminga ng husto habang napagtanto ni EJ na pareho sila ni Ayana sa kanilang pisikal na limitasyon, pero hindi siya pwedeng umatras ngayon. Kaya sinubukan niya ang isang alternatibong diskarte at nagsimulang gamitin ang kanyang avatar upang subukang saluhin ang bola. Sinabi ni Carmela na ito ay isang kawili-wiling diskarte, ngunit hindi niya naisip na ito ay gagana nang biglang tumalon si EJ sa aksyon at namamahala upang saluhin ang bola bago bumagsak pabalik sa lupa. Napagtanto ni Carmela na si EJ ay gumagamit ng isang decoy bilang isang pang-aakit sa kanya, ngunit ito ay patas na laro, kaya pumayag siyang sumama sa kanila upang subukang tulungan si Sena. Bago pa man sila makahinga, isang surfer dude ang pumasok na may mabilis na pag-agos ng ilog at ginamit ang kanyang kapangyarihan para lunurin silang lahat.
Sa kabutihang palad, si EJ ay mabilis at nakakagawa ng air barrier sa paligid nila, ngunit hindi ito sapat. Nagpalit ang lalaki sa kanyang scuba gear at pumasok sa tubig na may dalang spear gun, habang sinabi ni Carmela kay EJ na kailangan niyang mabilis na mag-isip ng isang bagay bago sila maubusan ng hangin. Binigyan sila ni Carmela ng ideya na pagsamahin ang kanilang mga avatar upang makagawa ng mas magandang avatar. Kaya't sinubukan nila at habang hawak nila ang kanilang mga kamay, nararamdaman nila ang mga kapangyarihang dumadaloy sa kanila at biglang may lumabas na bagong avatar na may kapangyarihan ng parehong EJ at Ayana. Nagagawa ng avatar na mahulaan kung saan tatama ang sibat at gamitin ang mga kakayahan ni EJ para pabagalin ito, tinitiyak na hindi sila masasaktan. Sa wakas, para tapusin ang surfer guy, kinontrol ni EJ ang mga isda na lumalangoy sa tabi nila at lumusab ang mga ito sa lalaki, na nagpatambo sa kanya. Itinali nila siya habang sinasabi ni Carmela na ang lalaki na ito ay mula sa isang grupo na tinatawag na SP6. Tinanong niya siya kung bakit siya hinahabol, ngunit hindi tumugon ang lalaki, ngunit sinisigawan niya si Desiree, na agad na nagpakita mula sa hangin. Bigla niya silang nakipag-video call kasama ang Eyepatch Dude, kay Rina at ilang iba pang orders, na pinag-uusapan sila ng basura bago gamitin ng isa sa mga order ang kanyang powers of dimensional blade para hiwain sila sa screen. Inisip ni EJ na ito ay para lamang sa pagtatanghal, ngunit sa kanyang gulat at takot, ang mga talim ay nagpakita sa kanyang harapan, na dumiretso sa kanila para sa pagpaslang. Ang pag-atake ay tumama kay Carmela, pinaslang siya, at ang balita ay nakarating kay Yushi. Agad siyang nakarating sa headquarters kung saan nandoon si EJ. Sinabi ni Yushi kay EJ na maganda ang kanyang ginawang pakikipaglaban sa isang kaaway at natalo rin si Carmela sa kanyang laro, ngunit walang pakialam si EJ tungkol doon. Sinabi niya kay Yushi na gamitin ang kanyang kapangyarihan at buhayin si Carmela, ngunit sumagot siya na napakaraming oras na ang lumipas mula nang masawi ito at wala na siyang magagawa ngayon. Pagkatapos ay inutusan niya si EJ na bumalik sa kanilang headquarters dahil tapos na ang kanyang trabaho. Nagrereklamo si EJ na hindi niya masasakop ang Japan sa kanyang kontrol kung siya ay natigil sa punong tanggapan. Ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang sumuko sa paniniwalang iniisip ni Yushi na wala siyang silbi ngayon. Pagkatapos, tinapik ng isang lalaki na si Urochi ang likod ni EJ at sinabing kung gagamitin ng kanilang kalaban na si Jinro ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng isa pang malaking pagkawasak ngayon, hindi nila mailigtas si Sena or sinuman. Nagulat si EJ nang marinig na konektado ang kanyang ama sa malaking pagkawasak. At hinampas niya si Yushi, nagtatanong kung ano ang hindi niya sinasabi sa kanya. Ipinahayag niya na pupunta siya at ililigtas si Rina kahit na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Nang bigla siyang hinampas ni Yushi sa upuan at sinabi sa kanya na 10 taon na ang nakalilipas, siya ay isang researcher sa isang partikular na institusyon na pinamahalaan ng kanyang ama. Sa panahong iyon nerd lang si Yushi na hindi pa nakikita ang totoong mundo at nahuhumaling siya sa research niya. Si Jinro ang kanyang senior at mentor na mabait sa kanya. Ngunit nagsimula ang mga alingaw tungkol sa kung paano hinahayaan ni Yushi si Jinro na magkaroon ng sesyon siya sa likod ng mga saradong pinto upang makakuha ng mas maraming pondo sa pananaliksik. Sinimulan siyang galitin ng kanyang mga kasamahan, ngunit palaging sinusuportahan ni Jinro si Yushi dahil gumagawa siya ng isang espesyal na aparato na maaaring magpalit ng kalooban ng mga tao sa enerhiya. Naniniwala si Jinro na ang device ay magdadala ng kaligayahan sa maraming tao at sinabi niya kay Yushi na mas ipagmalaki ang kanyang sarili. Napatingin si Yushi kay Jinro, pero isang araw bigla siyang nagbago. Pagpasok ni Yushi sa kanyang opisina, nakita niyang madilim at puno ng mga bulaklak at lahat ng mga siyentipiko sa pasilidad ay nakahiga sa sahig na walang buhay. Tinanong ni Yushi si Jinro kung ano ang nangyayari at sinabi niya sa kanya na saksihan ang pagkumpleto ng kanyang pinakadakilang pangarap, isang sistema na maaaring maghatid ng hiling ng sinuman sa katotohanan. Ang sistemang iyon ay si Desiree, ang parehong fairy na nagbigay ng kagustuhan ng lahat. Pinakawalan ni Jinro si Desiree sa mundo para pagbigyan ang kagustuhan ng mga tao. At hindi nagtagal ay winasak ng kagustuhan ni EJ ang mundo. Gayunpaman, iyon ay ayon sa plano ng kanyang ama, ngunit hindi siya nasiyahan sa resulta dahil nais niyang masira ang buong mundo upang maitayo niya itong muli mula sa simula.
Tulad ng kanyang galit na yun, sinabi ni Yushi kay EJ na kung makuha siya ni Jinro, magpapakawala siya ng isa pang malaking pagkawasak at sa pagkakataong ito ay tatapusin niya ang kanyang misyon. Nadadala siya sa kanyang emosyon, na nagsasabing hindi niya ito hahayaang mangyari, at itinulak siya ni EJ pabalik dahil nagsisimula ng magmukhang medyo drama ang eksena. Nang makarating siya sa kanyang silid, nagpa siya si EJ na kausapin si Desiree dahil dapat niyang malaman ang buong katotohanan. Biglang sumulpat si Desiree sa kanyang silid, ngunit bago sagutin ang kanyang tanong, sinabi nito sa kanya na gusto siyang kausapin ni Rina. Habang nag-uusap silang dalawa, pumapasok ang mga miyembro ng PS6 sa headquarters ng organisasyon ni Yushi para makuha si Sena ayon sa kagustuhan ni Jinro. Ito ay lumabas na si Rina ay gumaganap ng dobleng ahente at binalaan niya si EJ tungkol dito na agad na nagtungo sa silid ng konseho upang ibahagi ang impormasyon sa iba pa niyang koponan. Mabilis na nagpadala si Yushi ng team para harangin ang nanghihimasok, ngunit binibigyan siya ng eye patch guy ng mga tagubilin upang maiwasan ang pakikipag-away at sa halip ay humanap ng paraan para makatakas. Una, ang peacekeeper ay dumating doon at ginagamit ang kanyang kakayahan upang patahimikin ang nanghihimasok. Pero dahil ayaw niyang lumaban sa unang lugar, walang epekto sa kanya ang kakayahan niya. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakasalamin ay dumating doon at pinaputukan ang nanghihimasok, na tinatangay ang kanyang ulo, pero nagre-regenerate siya agad. Sinasabi sa kanya ng eye patch na tanggalin ang kanyang salamin dahil kung hindi nakakakita ang babae, hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan. Ipinadala ng nanghihimasok ang kanyang maliit na kasamang goblin upang nakawin ang kanyang salamin at sinabihan siya ni Yushi na magpaputok ayon sa kanyang mga direksyon. Kasabay nito, sinabihan ng nanghihimasok na sundin ang kanyang mga direksyon upang maiwasan ang mga pag-atake. Habang sinusunod ng nakakunot na sekretarya ang mga direksyon ni Yushi at pinaputukan ang nanghihimasok, binigyan siya ni Eyepatch ng tamang mga tagubilin upang iwasan ang lahat. Biglang napagtanto ni Yushi na si Rina ay nag-espiya sa kanila at iyon ay kung paano ang nanghihimasok ay nagawang iwasan ang lahat. Kaya nagpa siya siyang baguhin ang kanyang diskarte at sinabing kunin ang utos sa halip na siya. Habang inutusan ni EJ ang sekretarya na paputukan ang nanghihimasok, sinabihan siya ni Eyepatch na magtago sa likod ng isang pinto. Gayunpaman, naroon na ang isang pangkat ng mga sundalo upang hulihin siya at pinasabog nila ang kawawang dude gamit ang isang rocket launcher. Natatawa si Yushi sa tagumpay ng kanyang plano dahil nagpadala siya ng email sa control room para mag-deploy ng mga sundalo sa bawat pasukan nang hindi gumagamit ng communication system. Gayunpaman, nauna na si Jinro sa kanya ng 4 na hakbang. Ang nanghihimasok ay isang decoy lamang, at ito ay si Francis, ang time stopper, na dumukot kay Sena at tumakas mula sa punong tanggapan. Nang malaman nito ni na EJ at Yushi, nakatanggap sila ng video call mula kay Jinro, na nagsabi kay Yushi na masyado siyang dedikado sa gawaing ginagawa at hindi niya nakikita ang mga bagay na wala sa kanyang harapan, kaya naman palagi siyang nabibugo. Pinagsasabihan ng masama ni EJ si Jinro, nagtatanong kung bakit niya dinukot si Sena. At ang sagot ni Jinro ay ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang ama na alagaan ang kanyang anak. Tinapos niya ang tawag pagkatapos iyon, at nalungkot si EJ dahil sa wakas nakakuha na siya ng verification na si Jinro talaga ang tatay niya. Ibinigay sa kanya ni Ayana ang tinatayang lokasyon ni Sena at nagpa siya si EJ na iligtas siya mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ni Yushi, sinabi na kung mahuli siya ni Jinro, haantong ito sa isa pang malaking pagkawasak, ngunit walang pakialam si EJ sa kapalaran ng mundo kung mailigtas niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinalaya niya ang lahat mula sa kanyang kontrol, na sinasabi kay Yushi na hindi talaga sila isang koponan bago umalis sa silid. Sinasamantala niya ang kakayahan ni Orochi na mag-warp sa kalawakan. Ngunit nang makarating sila sa kanilang destinasyon, nalaman nilang nawasak ito katulad ng sa kuweba ni Carmela. Samantala, dinala ni Francis si Sena sa isang barko kung saan handang kunin siya ni na Eyepatch at Rina. Sinabi ni Francis kay Eyepatch na nakipag-deal siya kay Jinro at direktang ibibigay niya sa kanya ang babae. Sinabi ni Eyepatch na dapat nilang pag-usapan ito at hiniling kay Rina na isama si Sena saglit. Habang naliligo ang dalawang babae, sinabi ni Rina kay Sena kung paano nawalan ng asawa at mga anak si Francis sa panahon ng malaking pagkawasak, at hiniling niya ang kapangyarihan na huminto sa oras upang mailigtas niya sila.
Hindi niya mailigtas ang mga ito noong panahong iyon, ngunit nangako si Jinro na bubuhayin ang kanyang pamilya kapalit ng pagdadala kay Sena sa kanya. Sinabi rin sa kanya ni Rina na si EJ ang order sa likod ng malaking pagkawasak, at gusto niyang maghiganti laban sa kanya. Tinawag ni Sena na half-baked ang plano ni Rina kung gusto lang niyang tapusin si EJ. Sinabi niya sa kanya na kung talagang gusto niyang saktan siya, dapat niya itong tapusin dahil mas magdurusa si EJ. Gayunpaman, hindi siya handang masawi ng ganoon kadali dahil mayroon siyang sariling mga plano. Samantala, pinagtaksilan ng Eyepatch at ng kanyang mga tauhan si Francis at sinimulan siyang paputukan. Kaya lang niyang magtago dahil hindi niya kayang pigilan silang lahat ng sabay-sabay gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ay dumating doon si Sena at huminto ang lahat sa pagpapaputok. Tinawag niya si Francis na duwag dahil sa pagnanais ng kapangyarihan na makapagpapaantala lamang sa hindi maiiwasan sa halip na baguhin ito. Tinutuya niya ang ideya ng pagkakaroon ng mga kahilingan na ipinagkaloob ng ibang tao dahil nakikita ng tunay na alpha male kung ano ang gusto nila gamit ang kanilang sariling lakas. Sinabi niya kay Eyepatch na kung tatapusin niya si Francis, aalis siya sa sarili niya at hindi talaga matutuwa ang kanyang ama tungkol dito. Bilang kapalit, gusto niyang isumpa ni Francis ang katapatan nito sa kanya at protektahan siya sa lahat ng paraan. Nakontrol ni Sena ang barko sa lalong madaling panahon at nalaman na ang kanyang ama ang pinuno ng kaaway. Hindi siya makapaniwala dahil nakita niya itong nasawi sa araw ng malaking pagkawasak. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na wala siya sa bahay noong araw na iyon at ang kanyang mga alaala ay peke. Sa kabilang banda, nalaman ni Yushi kung ano ang plano ni Jinro. Sinabi niya sa kanyang koponan na tina-target ni Jinro ang 5 mahahalagang dambana na bumubuo ng reverse pentagram. Ang isang gilid ng pentagram ay nasa isang lelay na puno ng malakas na natural na enerhiya, at ang reverse pentagram na konektado dito ay tulad ng device na kanyang ginagawa na maaaring gawing enerhiya ang mga pagnanais. Doon niya naisip na pinapaslang ni Jinro ang mga priestess at mga demigod na nagbabantay sa 5 dambana upang makontrol niya ang mga ito, at magamit ang higanteng coil upang buksan muli ang pintuan ng pagkawasak sa mundo. Gayunpaman, sina EJ at Sena ay tila ang susi sa pagbubukas ng gate. At kung isa lang ang kulang sa kanila, hindi matutupad ang plano ni Jinro. Kasabay nito, dinala ni Eyepatch si Sena at ang kanyang 2 alipin sa isang hotel, at sinabihan silang maghintay dito. Sinabi niya na malapit na nilang i-anunsyo sa mundo na si EJ ang order na naging sanhi ng malaking pagkawasak 10 taon na ang nakakaraan, at pagkatapos ay lalabas ang buong mundo upang manghuli sa kanya. Hinayaan niya silang mag-isa, at sinubukan ni Sena na makipag-ugnayan kay EJ, ngunit hindi gumagana ang mga telepono or internet sa hotel. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at gumawa ng isa pang paraan upang dalhin ang atensyon ng mundo sa kanyang kwento bago sabihin ng Eyepatch ang binagong bersyon. Nagsasagawa siya ng isang pakikipanayam kay Rina, na nagtatanong sa kanya tungkol sa malaking pagkawasak at sa lalong madaling panahon isang malaking hukuman ng mga reporter ang dumating sa gate ng hotel. Pumunta doon si Sena para kausapin sila at tinanong siya ni Eyepatch kung ano ang nangyayari. Ipinahayag niya na tinawag niya sila rito at hindi niya maintindihan kung paano niya iyon ginawa. Ginamit pala ni Sena ang naitalang panayam ni Rina at pagkatapos ay ipinadala ito sa receptionist ng hotel sa press na sumugod sa kanya para sa isang panayam. Kaya lang, dumating doon si Jinro at sinabihan niya ang mga taga-media na huminga dahil gusto niyang makilala muna ang kanyang anak. Habang naglalakad siya patungo kay Sena, sigurado siyang hindi niya tatay ang lalaking ito dahil hindi tugma ang mukha nito sa mukha ng ama mula sa mga alaala nito. Napagpasyahan niyang tingnan kung anong galaw nito at agad siyang niyakap ni Jinro, may binulong sa tenga niya na ikinagulat niya. Nagsimula siyang umarte na parang namiss niya siya sa nakalipas na 10 taon, ngunit umatras si Sena, sinabihan siyang itigil na ang pagpapanggap bilang kanyang ama. Gayunpaman, nagsimulang magsabi si Jinro ng mga bagay na ang tatay niya lang ang makakaalam, at pakiramdam ni Sena ay na-corner siya. Bigla siyang nakakuha ng ideya na gamitin ang sitwasyong ito sa kanyang pabor at pinaglalaroan ang kwento ni Jinro, na sinasabi sa kanya na aminin sa mundo na ang malaking pagkawasak ay hindi kasalanan ni EJ. Sinabi niya na ang kumpanya niya ang lumikha ng mga order at hindi talaga ninais ni EJ na sirain ang mundo. Bagkus, nasobrahan lang siya sa kapangyarihang nakuha niya nang wala saan.
Lumilikha ito ng malaking buzz sa media at ang balita ay mabilis na nakarating kay Yushi at sa kanyang grupo. Iniisip ni Yushi na malalaman ni EJ ang lokasyon ni Sena kung makikita niya ang panayam na ito at nangangahulugan iyon na mas kaunti pa ang oras nila para pigilan si Jinro. Nagpasya siyang hatiin ang kanyang koponan sa tatlong bahagi upang protektahan ang tatlong natitirang mga dambana mula sa PS6, umaasa na makakarating sila doon sa tamang oras. Samantala, hinihintay ni Sena ang reaksyon ni Jinro matapos magbigay ng kanyang pahayag. Sa simula ay sumang-ayon si Jinro sa kanya, sinabi na ang kanyang organisasyon ang lumikha ng mga order at si Sena ay nagtataka kung siya ay sumusuko. Gayunpaman, pagkatapos ay sinabi niya na anuman ang intensyon ni EJ, siya pa rin ang may pananagutan sa pagkasawi ng milyon-milyong tao at dapat siya maparusahan para doon. Si Sena, sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ni Jinro, ay sumasang-ayon sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jinro na si EJ ay kasalukuyang nagsasagawa ng digmaan laban sa mundo at nalaman ng PS6 na pinaplano niyang muling likhain ang malaking pagkawasak. Sumang-ayon muli si Sena sa kanya, at nang sabihin ni Jinro na tungkulin niyang pigilan ang kanyang anak na sirain ang mundo, inulit na lang niya ang kanyang pahayag. Nagtataka si Sena kung ano ang nangyayari, pero biglang naalala na noong yakapin siya ni Jinro kanina, inutusan siya nitong ibunyag sa mundo ang pagkakaroon ng kumpanya nito at saka sumang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Napagtanto niyang pinaglaruan siya na parang violin ni Jinro at wala siyang magawa dahil biglang sumabog ang galit ng publiko. Pagkatapos ay binuhat siya ni Jinro at nagsimulang maglakad palayo, ngunit humarang sina Rina at Francis. Sinusubukan ng eye patch na dominahin sila, ngunit itinutok ni Rina ang kanyang espada sa kanya, nagbabantang tatapusin siya bago niya mahawakan ang mga ito at i-activate ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nagpasya si Jinro na ilabas ang kanyang kapangyarihan sa yugtong ito, at sinupil niya pareho sina Rina at Francis nang hindi pinagpapawisan. Kasabay nito, pumasok si EJ sa hotel kung saan nakakulong si Sena salamat sa kapangyarihan ni Orochi. Nagmamadali siyang pumasok upang hanapin si Sena, at nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita niya ito sa harapan niya. Tumakbo siya patungo sa kanya, ngunit pagkatapos ay biglang, isang dimensional slash mula sa samurai sa koponan ni Jinro ang tumama sa kanya, pinutol ang kanyang mga braso at naging sanhi ng pagbagsak ng kalahati ng hotel. Binati ni Jinro si EJ, sinabing sa wakas ay magkakaroon na sila ng family reunion pagkatapos ng 10 taon. Tumanggi si EJ na tanggapin siya bilang kanyang ama at sinabihan siyang ibalik si Sena sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Jinro na hindi niya magagawa iyon at kung gusto ni EJ na manatili sa kanya, dapat siyang sumama sa kanyang panig. Pagkatapos ay ipinahayag niya na dahil malapit nang masawi si Sena, plano niyang gamitin ang kanyang buhay para sa kanyang pananaliksik at muling buksan ang tarangkahan na humantong sa pagkawasak ng mundo. Sinabi sa kanya ni EJ na hindi niya hahayaang gawin iyon. Ngunit pagkatapos ay sinabihan siya ni Sena na huminto dahil sumuko na siya. Nalungkot si EJ sa narinig dahil pakiramdam niya ay nawalan na siya ng dahilan para patuloy na lumaban. Sa sandaling iyon, ang bulag na samurai ay dumating doon at sinabi sa kanya ni Jinro na sila ay Atreus. Gayunpaman, pansamantala, napagtanto ni EJ na hindi niya kailangan ng dahilan para iligtas si Sena at patuloy siyang lalaban kahit na wala itong pag-asa. Bigla siyang bumangon gamit ang kanyang kakayahan upang ayusin ang kanyang mga paa pabalik sa kanyang katawan upang muli siyang lumaban. Naramdaman ito ng bulag na samurai at bilang paggalang sa lakas ng loob ni EJ, humingi siya ng pahintulot kay Jinro na lumaban ng one-on-one. Binigyan siya ni Jinro ng pahintulot at ang samurai ay tumalon pababa para harapin si EJ. Ginamit muna ni EJ ang kakayahan ng nanghihimasok para ipatawag ang 12-dosenang maliliit na goblins para salakayin ang samurai na sa tingin nila ay mga decoy lang. Ngunit pagkatapos sumugod si EJ patungo sa kanya ng direkta, hindi naiintindihan ng samurai ang kanyang diskarte, pero kapag ginamit niya ang kanyang dimensional slash, dumadaan ito kay EJ dahil sobrang lapit niya sa kanya at puro goblin lang ang tinatamaan niya. Pagkatapos ay sinuntok ni EJ ang samurai ng buong lakas at humanga si Jinro sa kanyang determinasyon. Nagpasya siyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang lumaban sa kanyang buong lakas kapag siya ay mas mahusay at tinawag itong isang draw sa ngayon. Sa pag-alis ni Jinro, nawalan ng malay si EJ at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakadena sa isang kama.
Nagtataka siya kung nasaan siya at sinabi sa kanya ni Ayana na nasa safe house siya ngayon. Biglang nag-alala si EJ tungkol kay Sena at sinabi sa kanya ni Ayana na maglulunsad ng pag-atake si Yushi at ang iba pa sa base ni Jinro bukas para iligtas siya, ngunit ayaw nilang sumama siya sa kanila dahil masyadong mapanganib ito. Tumanggi si EJ na manatili, ngunit pagkatapos ay umakyat si Ayana sa kanya, na sinasabi sa kanya na dapat na niyang ihinto ang pag-iisip tungkol sa kanyang kapatid na babae at sa halip ay gumawa ng mga sanggol sa kanya. Habang sinusubukan niyang magkaroon ng sesyon, sinimulan ng media na sisihin si EJ sa pagguho ng hotel dahil may mga larawan sila ng pagpasok niya dito bago pa lamang ito mahati sa dalawa. Kahit ang gobyerno ay sinisisi si EJ at binansagan siyang tulisan. Ang publiko ay nagsimulang magalit sa kanya lalo na, at ang kanilang mga negatibong emosyon ay nagsimulang magtipon upang maisakatuparan ang plano ni Jinro. Samantala, pabalik sa safe house, hindi makabangon si EJ dahil wala siyang nararamdaman para kay Ayana. Sa lumalabas, hindi na rin siya interesado kay Rina ngayon dahil pagkatapos malaman na si Sena ay hindi talaga niya biological na kapatid, nagsimula siyang makaramdam ng ilang pag-ibig para sa kanya. Sinabihan niya si Ayana na intindihin na hindi niya ito makakasama dahil si Sena lang ang nakakasama niya simula nang mawala ang kanilang pamilya. Nabigo si Ayana, ngunit tinanggap niya ang pagkatalo at pinalaya si EJ upang mailigtas niya si Sena. Gayunpaman, tinanong niya si EJ kung bakit sa tingin niya ay nasawi na ang kanyang ama nang makita niya mismo si Jinro. Sagot ni EJ na sigurado siyang impostor si Jinro dahil nakita niyang nasawi ang tunay niyang ama sa malaking pagkawasak. Biglang ipinakita sa kanya ni Ayana ang larawan ng pamilya kasama niya, sina Sena, Jinro, at ang kanyang asawa. Hindi makapaniwala si EJ sa kanyang mga mata, at ipinaliwanag ni Ayana na isa siya sa mga test subject sa kumpanya ni Jinro, at itinago niya ang larawang ito bilang wallpaper ng kanyang laptop noong siya ay researcher. Sinabi niya kay EJ na si Jinro talaga ang kanyang ama. Pakiramdam ni EJ ay nahati ang kanyang utak habang sinusubukang ay proseso ang kanyang mga alaala. Habang iniisip niya ang malaking pagkawasak, lalong sumasakit ang kanyang ulo. At pagkatapos ay biglang, isang maliit na avatar ang nagpakita sa kanyang ulo. Ilang sandali pa, nagpakita din doon si Desiree, na nagsasabing tila imposible nang itago ang katotohanan. Tinanong siya ni EJ kung ano ang bagay sa kanyang ulo, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang kakayahan na nagpabago sa kanyang mga alaala sa lahat ng oras na ito. Sinabi niya sa kanya na wala siyang oras upang mag-alala tungkol doon dahil si Sena ay magti-trigger ng isa pang malaking pagkawasak sa lalong madaling panahon. Samantala, inilunsad ng mga puwersa ni Yushi ang kanilang pag-atake sa base ni Jinro kasama ang mga tangke at armadong sundalo. Ang mga order sa kanyang panig ay pumapasok din sa base, ngunit ang koponan ni Jinro ay nag-deploy ng kanilang mga order upang pigilan sila. Samantala, dinala ni Jinro si Sena sa isang malaking Golden Gate, tinanong kung naaalala niya ito. Sinabi sa kanya ni Sena na wala siyang natatandaan tungkol dito, ngunit sinabihan siya ni Jinro na mag-focus dahil nakita niya ang gate na ito na humahantong sa mundo kung saan ang lahat ng mga hiling ng sangkatauhan ay maaaring matupad. Sinabi niya sa kanya na 10 taon na ang nakalilipas, nagsasaliksik siya ng isang paraan upang gawing enerhiya ang pagnanais dahil gusto niyang makahanap ng lunas para sa kondisyon ni Sena. Patuloy siyang nagtatrabaho ng walang pagod at isang araw ay nakakita siya ng isang pangitain tungkol sa pintuan na patungo sa daigdig ng mga espiritu. Sinabi ni Jinro na ang kanilang mga katawan ay nasa pisikal na mundo, kung kaya't ang mga pisikal na katangian ay nangingibabaw dito. Ngunit sa kabilang panig, ang isip ang pinakamataas na namumuno at ang mga hangarin ay maaaring maibalik sa katotohanan. Sinabi ni Jinro kay Sena na pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, nagawa niyang ipakita ang gate at kontakan ang babae sa kabilang panig. Si Sena ang kauna-unahang taong napagkalooban ng kanyang hiling at dahil doon, bumukas ang tarangkahan at ipinanganak ang mga order. Sumasakit ang ulo ni Sena sa pagdinig nito dahil nasa ilalim din siya ng epekto ng parehong memory-altering avatar. Sinimulan niyang sisihin ang sarili sa malaking pagkawasak, ngunit sinabi sa kanya ni Jinro na hindi niya kasalanan. Sa halip, siya ang dahilan ng malaking pagkawasak. Gayunpaman, nang buksan ni Sena ang gate, ito ay nasira. At ngayon siya na lang ang makakapag-ayos at makapagbukas muli. Biglang, nagpakita ang maliit na avatar ng ulo ni Sena,
at ginamit ni Jinro ang kanyang kapangyarihan para sirain ito, kaya pilit niyang naaalala ang lahat. Sa sandaling maalala ni Senna na siya ang unang taong pumasok sa mundo ng pag-iisip sa halip na si Jinro, bumukas ang gate. Sa sandaling iyon, dumating doon si Rina pagkatapos palayain ang sarili mula sa bilangguan. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, sinampal siya ng avatar ni Jinro at pinatumba siya. Sa kabilang banda, ang koponan ni Yushi ay nahaharap sa kahirapan sa pakikipaglaban kay Jinro kapag si EJ ay lumilipad kasama si Ayana. Pumasok siya sa bubong, iniligtas ang babaeng may salamin mula sa pag-atake ng isang katakot-takot na matandang lalaki, at pagkatapos ay sumugod siya upang iligtas si Senna nang hindi nagpapahinga. Natagpuan niya itong walang malay sa isang sleeping pod, at sinabi sa kanya na ililigtas niya siya sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi ni Jinro na hindi na kailangan iyon dahil pumayag si Senna na makipagtulungan sa kanya. Sinabi niya na salamat sa kanya, bubuksan nila ang pinto sa mundo ng pag-iisip, at lahat ay maaaring matupad ang kanilang mga nais. Tinanong siya ni EJ kung ano ang mangyayari kung magkasalungat ang kagustuhan ng dalawang tao at nagpakita si Desiree doon upang sabihin sa kanya ang sagot. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ipakita kay EJ ang isang mundo kung saan malusog si Senna at masaya silang magkasama. Nagulat si EJ nang makita ito at sa pagbabalik niya sa realidad, sinabi ni Desiree na kung sakaling magkasalungat ang dalawang hiling, isang parallel na mundo ang bubuuan upang matugunan ang pangalawang hiling. Sa bagong mundo, kung magkasalungat ang dalawang hiling, isa pang mundo ang mabubuo at ang walang katapusang bilang ng mga universo ay malilikha ng ganito hanggang sa makuha ng lahat ang gusto nila. Sinabi ni Jinro kay EJ na dapat niyang itigil ang pakikipaglaban sa kanya dahil ginagawa niya ito para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sinabi niya na maaari niyang matupad ang kanyang pangarap na gawing malusog si Senna dahil doon. Ngunit sinabi ni EJ na kung may nangyaring masama sa ibang universo, hindi ito magiging totoo. Sinabi sa kanya ni Jinro na ito ay magiging kasing totoo nila. Ngunit tulad ng isang walang alam na hindi nakakaintindi sa multiverse theory, si EJ ay tumangging maniwala sa kanya. Naglalakad siya papunta kay Senna, ginigising siya para makauwi na sila, ngunit sinabihan siya ni Senna na huwag pakialaman ang plano ng kanyang ama. Pagkatapos ay bigla siyang tinusok at nabigla si EJ nang sabihin sa kanya ni Senna na siya ang tunay na nagdulot ng malaking pagkawasak 10 taon na ang nakalilipas. Tinanong ni EJ si Senna kung bakit niya ito ginagawa at inulit lang ni Senna ang kanyang pahayag. Tumanggi siyang paniwalaan iyon at pagkatapos ay sinabi rin ni Jinro ang parehong bagay tungkol kay Senna na responsable sa malaking pagkawasak. Sinabi ni EJ sa kanilang dalawa na malinaw niyang naaalala na siya ang may kasalanan. Ngunit pagkatapos ay humarap si Desiree sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na sinabi na niya sa kanya na ang kanyang mga alaala ay mali. Habang sinasabi niya ito, muling nagpakita ang maliit na avatar sa ulo ni EJ, sinusubukang gawin niyang kalimutan ang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Jinro na dahil nagpakita ang avatar sa isang pisikal na anyo, nangangahulugan ito na hindi nito kayang pigilan ang mga tunay na alaala. Nagpasya siyang ipaalala kay EJ ang katotohanan at hiniling sa kanya na alalahanin kung ano ang nais ni Senna 10 taon na ang nakakaraan. Bigla niyang naalala na si Senna pala ang nagnanais na mangibabaw sa mundo para mabuhay ng masaya kasama ang pamilya habang buhay. Dahil inosente at sinsero ang hiling nito, ito ay ipinakita bilang ang pinakamakapangyarihang kakayahan. Ngunit hindi ito makontrol ng maliit na Senna at bilang isang resulta, ang malaking pagkawasak ay naganap, siya ay nawasak. Sinimulan niyang sisihin ang sarili dahil dito. At kahit na nagulat si Jinro na nais niya ang isang napakalaking tulad nito sa halip na maging malusog, masaya siya na sa wakas ay bukas na ang gate. Gayunpaman, habang mas nahuhulog si Senna sa pagkakasala, nagsimulang magsara ang gate. Sinabi ni EJ kay Senna na hindi niya ito kasalanan, ngunit walang sinabi ang makapagkumbinsi sa kanya. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Desiree na gawin ang kanyang hiling, at nagpasya siyang kunin ang lahat ng kasalanan ni Senna sa kanyang ulo. Salamat sa kanyang hiling, ipinakita niya ang maliit na avatar na nakakuha ng kapangyarihan upang nakawin ang kanyang memorya at ang kanyang mga kakayahan. Upang matiyak na hindi maalala ni Senna ang pangyayaring ito, binago niya ang mga alaala ng kanilang mga magulang, at iyon ay naging maayos hanggang ngayon. Habang napagtanto ito ni EJ, ang avatar ay nawasak at siya ay bumagsak sa lupa sa desperasyon.
Sinabi sa kanya ni Sena na noong panahong iyon ay malapit nang maghiwalay ang kanilang mga magulang, ngunit hindi niya iyon gusto. Sinubukan niyang duminahin ang mundo para masiguradong magkakatuluyan sila, ngunit hindi niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan at nawasak ang mundo. Ipinahayag niya na dapat niyang tanggapin ang responsibilidad para dito, at magagawa niya iyon sa pamamagitan lamang ng pagtulong sa kanilang ama na lumikha ng isang mundo kung saan maaring matupad ang mga hiling ng lahat. Sinabi sa kanya ni EJ na hindi niya ito magagawa dahil ang mundong tulad nito ay magiging kasinungalingan. Pero hypocrite ang tawag ni Sena sa kanya dahil naging kasinungalingan ang nakalipas na 10 taon ng buhay niya dahil sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang mundong lilikhain niya ay magiging pareho at natutunan niya na kahit na ang kasinungalingan ay makapagpapasaya sa mga tao. Sinabi niya kay EJ na masaya siya na lagi siyang nagmamalasakit sa kanya at ngayon ay gusto niyang ibahagi ang kaligayahang iyon sa buong mundo. Hindi mahanap ni EJ ang anumang sasabihin bilang kapalit at kinas siya ni Sena bago siya umalis upang lumikha ng isang bagong mundo. Sinusubukang gamitin ni EJ ang kapangyarihan niya para pigilan siya, ngunit hindi nahahayaang mangyari ulit iyon ni Sena. Bigla niyang pinutol ang kamay niya at nahulog si EJ mula sa tulay. Nang mawala ang huling balakid sa kanyang landas, ginamit ni Jinro si Sena at ang kanyang avatar para buksan ang gate. Samantala, nahulog si EJ sa ilalim ng gusali kung saan siya natagpuan ni Rina at pinagaling ang kanyang mga sugat. Narinig na niya ang lahat at ngayon alam niya na ang malaking pagkawasak ay hindi kasalanan ni EJ. Sinabihan niya itong bumangon dahil kailangan nilang iligtas si Sena. Pero sa ngayon, si EJ ang definition ng broken-hearted. Nakahiga siya sa lupa at biglang napaiyak si Rina. Nagsimula siyang makonsensya tungkol sa pagtatangkang tapusin siya matapos malaman na hindi niya pinaslang ang kanyang mga magulang, at humingi siya ng tawad sa lahat ng kakilakilabot na bagay na ginawa niya sa kanya. Kinuha niya ang isang tipak ng salamin at tinusok ang kanyang mata bilang paghingi ng tawad at pagkatapos ay sinabihan si EJ na gagawin niya ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan siyang suntukin ni Rina, na sinasabi sa kanya na bumalik sa kanyang katinoan upang mailigtas nila si Sena. Ngunit sinabi sa kanya ni EJ na wala siyang motibasyon na gumawa ng kahit ano ngayon. Sinabi niya sa kanya na tinanggihan siya ni Sena at ngayon ay wala siyang karapatan na pigilan siya. Tinanong siya ni Rina kung siya ay magiging isang talunan at hayaang masawi si Sena, pero hindi pa rin kumbinsido si EJ. Sinabi niya sa kanya na kung mahal niya si Sena, hindi niya ito hahayaang masawi kahit galit ito sa kanya. At ang mga salitang iyon sa wakas ay nakakatulong kay EJ na matauhan. Humingi siya ng tulong sa kanya na iligtas si Sena at malugod itong pumayag. Kinas niya siya at pagkatapos ay pinagsama ng dalawa ang kanilang mga avatar sa kanilang karaniwang pagnanais na protektahan si Sena. Samantala, binuksan ni Jinro ang gate at isang nakakatakot na black at white na filter ang inilapat sa buong mundo. Kaya lang, dumating din doon si Yushi kasama ang kanyang team, at agad niyang itinutok ang isang baril kay Jinro, sinasabing pinagkakatiwalaan at iginagalang niya ito, ngunit ipinagkanulo niya ito. Ang pagkamuhi ni Yushi kay Jinro ay parang daddy issue lang dahil gusto niyang gamitin siya ni Jinro bilang unang tao sa eksperimentong mag-unlock sa mental world. Sinabi niya kay Jinro na kung hinayaan niya siyang gumawa ng unang hiling sa halip na si Sena, ang malaking pagkawasak ay hindi na mangyayari, at lahat ay magiging masaya. Nang makitang wala si Yushi kung ano ang kinakailangan para paputukan si Jinro, ang kanyang kakampi ay sumulong upang ibagsak siya gamit ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, bigla siyang nanlamig at pagkatapos ay sumugod ang babae na may salamin upang salakayin si Jinro. Nag-freeze din siya salamat sa pagprotekta ni Francis kay Jinro at nagpa siya si Yushi na kontrahin ang kanyang mga kakayahan gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kakayahan ay hindi maaaring palampasin ang oras ng pagyayelo ni Francis hanggang sa ito ay may bisa. Kaya, nagpa siya siyang paputukan si Sena sa halip. Pinigil din ni Francis ang bala at pagkatapos ay tinawag ni Jinro ang kanyang bulag na samurai upang ipagpatuloy ang laban. Nagpa siya si Yushi na labanan siya nang biglang dumating doon sina EJ at Rina. Sumugod sila patungo sa samurai na madaling humarang sa kanila, ngunit gamit ang kanilang pinagsamang kapangyarihan, gumaling kaagad sina EJ at Rina. Habang hinaharangan ni Rina ang espada ng samurai at gumagawa ng isang sipa, pinatumba siya ni EJ sa isang sipa. Pagkatapos ay sumugod siya kay Jinro at pareho nilang ginagamit ang kanilang mga kakayahan upang duminahin ang isa't isa.
Ipinahayag ni EJ na ililigtas niya si Senna at tumugon naman si Jinro na tutuparin niya ang kanyang hiling. Lumilikha ang kanilang sagupaan ng malalaking alon na nagsimulang sirain ang espasyo sa kanilang paligid, at sinabi ni Jinro kay EJ na tanggapin ang katotohanang ayaw ni Senna na maligtas. Sinabi niya sa kanya na hindi niya mailigtas si Senna at kahit nagawin niya ito, mabubuhay lamang ito ng 6 na buwan at kapuputensya ng lahat ng tao sa mundo. Gayunpaman, walang pakialam si EJ tungkol doon. Sinabi niya na sinasakripisyo ni Senna ang sarili dahil sa tingin niya ay pabigat siya sa kanyang pamilya dahil sa kanyang karamdaman. Ipinahayag niya na hindi niya pababayaan si Senna kapag nasa sobrang sakit ito at pagkatapos ay itinulak pabalik si Jinro, na sinasabi na ang pagligtas sa totoong Senna ay mas mabuti kaysa hayaan ang lahat na makuha ang kanilang mga hiling sa mundo ng panaginip. Sinabihan niya si Jinro na aminin na wala siyang pakialam sa gusto ni Senna at siya lang ang scientist sa loob niya na gustong tapusin ang kanyang research na ginulo niya 10 taon na ang nakalipas. Biglang sinuntok ni EJ si Jinro, at napatumba siya ng suntok. Nang makita ang pagkakataong ito, sinabihan ni Yushi ang lalaking si Urochi na magbukas ng portal na magbubukas sa harap mismo ni Francis. Nagpaputok siya ng bala sa portal, napagtanto na 3 beses lang mapapahinto ni Francis ang oras, at hindi niya mapipigilan ang bala na ito. Gaya ng hula ni Yushi, tinamaan ng bala si Francis sa ulo, na agad na ikinasawi nito. Ang kanyang kakayahan sa pagpapatigil sa oras ay nawala, at bago matamaan ng bala na patungo kay Senna, isinakripisyo ni Jinro ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang buhay. Nahulog siya mula sa tulay, iniwan si Senna kay EJ, na nagmamadaling iuwi siya. Gayunpaman, nang mapahawak ang kanyang kamay sa kanya, nararamdaman niya ang diyosa ng mental world na dumarating sa kanilang mundo. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa tarangkahan at lahat ay nagulat nang makita ito. Sinusubukan nilang pigilan ang kamay, ngunit ang diyosa ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang kapangyarihan at natural na ang kanilang mga kakayahan ay hindi gumagana laban sa kanya. Habang dumampi ang kamay niya sa samurai, bigla itong nawala. At sa paghawak niya sa tulay, ang mundo ay nagsimulang maimpluwensyahan din ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, dumating doon si Benji at inatake ang kamay gamit ang kanyang avatar, na naglalaho ng makipag-ugnayan sa lumikha nito. Kaagad pagkatapos noon, ginamit ni Kira ang kanyang kapangyarihan para ipatawag ang isang higanteng rockhand at kahit papaano ay napipigilan nito ang Diyos sa saglit. Gayunpaman, alam ng lahat na ito ay pansamantalang hakbang lamang at kung hindi nila pipigilan ang Diyosa, muling mabubuo ang mundo ayon sa kagustuhan ni Jinro. Biglang nakakuha ng ideya si EJ at tinawag niya si Desiree, na ipinaalala sa kanya na kanina pa niya nilimitahan ang kanyang kapangyarihan sa ikalilibong bahagi ng buong lawak nito. Tinanong niya ito kung ano ang mangyayari kung ibibigay niya sa kanya ang kanyang buong kapangyarihan at sumagot si Desiree na kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Ngunit kung mawawalan siya ng kontrol, mawawasak niya ang mundo. Sinabi sa kanya ni EJ na handa siyang kunin ang pagkakataon at ibinigay sa kanya ni Desiree ang kanyang buong kapangyarihan. Nais agad ni EJ na ang mundo ay maging isang lugar kung saan mabubuhay ng masaya si Senna. Ang buong mundo ay agad na nagbago bilang resulta ng kanyang kagustuhan, at pagkatapos ay inaatake ng avatar ni EJ ang Diyosa, binali ang kanyang kamay at ibinalik siya sa mental world bago isara ang gate. Sa pamamagitan nito, ang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo ay nawasak at ang lahat ng mga order ay nawawala ang kanilang mga kakayahan. Di nagtagal pagkatapos nito, ang katotohanan tungkol sa malaking pagkawasak ay nahayag sa mundo. At iyon ang nagpapatunay na ang pinakadakilang PR stunt sa mundo. Sinisimulan ng lahat na nagtuturing na kontrabida si EJ dati bilang isang bayani na nagligtas sa mundo. Bumalik ang kapayapaan sa mundo at masayang ginugugol ni EJ ang kanyang buhay kasama sina Rina, Ayana, at Senna na wala ng sakit.